Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 176. Narinig din ni Lily ang boses ng isang dalaga mula sa ward. Ang ganda ng boses niya. Bakit may ibang babae doon? Sino siya kay Daryl? Sa pag-iisip sa kanyang ulo, tila nababagabag si Lily. Sa bintana, makikita ang isa kay Daniel Darby na may bendahe sa buong katawan niya at mga nakikitang mga mantsa ng dugo dito. Ang mga tubo ay kumonekta sa kanyang katawan sa isang makina, at sa tabi ng kama ay may ilang bag ng dugo. Ito ay tila kakilakilabot. Mapalad siyang nakaligtas. Kahapon, naisip ni Daniel na siya ay namamatay. Gaano man kalakas ang katawan, imposibleng lumabas na buhay matapos makaranas ng gayong malupit na pagpapahirap. Naupo si Luna, nakangiti sa tabi ng kama. Nang siya ay ipinasok sa ospital, si Daniel ay puno ng dugo, at ang kanyang posibilidad na mabuhay ay payat. Sa kabutihang palad, si Daryl ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa direktor na si Shelly Sullivan. Kung hindi dahil kay Shelly, maaaring namatay ang kanyang ama. Ngayon, natapos na ni Shelly ang kanyang paglilipat, at wala siyang suot na puting Amerikana. Nakasuot siya ng damit habang sinasabi niya sa mga biro ni Daniel sa tabi ng kanyang kama. Kadalasan siya ay isang seryosong tao, lalo na pagkatapos ng pagiging direktor ng ospital. Gayunpaman, nang makita niya ang mga magulang ni Daryl, nais lang niya silang pasayahin at sabihin sa kanila ang mga biro. Tiyo Daniel, nang bumalik ako sa high school sa aking unang klase sa matematika, ipinakilala ng guro ang kanyang sarili bilang si stand-up, alaala niya ang nakangiti, hindi ko ibibigay kung ano ang iniisip ko, ngunit sinabi ko lang ng malakas, ako nagtataka kung bakit nakaupo kaming lahat nang siya ay tumayo. Ang mukha ng guro ay naging berde at inutusan akong tumayo sa buong araw. Ha 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 ha, natawa si Daniel. Pinuno ng tawa ang ward. Mas maganda ang pakiramdam ni Daniel at nagustuhan niya ang paligid ni Shelly. Ang dalagang ito ay hinirang bilang direktor sa isang murang edad. Siya ay may talento din, may magandang pagkatao, at pinasasaya ang matandang mag-asawa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto habang tumatapak sa kanilang takong sina Lily at Samantha. Kanina pa sila nakikinig mula sa labas ng ward, at hindi na ito mahawakan pa ni Lily. Ito ang masasayang at masayang kapaligiran sa loob ng ward, na siyang nakaramdam ng sakit at pagkabalisa. Sino itong babaeng ito? Tanong ni Lily, nakatingin kay Shelly. Kaagad, tumahimik ang apat na tao sa loob ng ward. Lily, nandito ka. Si Daryl ang unang nag-react. Siya tumayo at tinanggap ang basket ng prutas mula sa kanyang kamay. Dali-dali niyang ipinakilala sa kanya, Itay, nanay. Ito ang manugang mo, Lily Linden. Katabi niya ang biyenan kong si Samantha. Bagaman nakita ni Daryl na hindi sila lumitaw na masaya, natuwa siya na bumisita sila. Si Lily, na may diretso ang mukha, mahinang sinabi, Itay, nanay. Habang nagsasalita siya, ang kanyang titig ay nahulog kay Shelly na may hinala. Lily, ito ang direktor ng ospital, si Shelly Sullivan, ngumiti si Daryl habang ipinakilala ito. Director Sullivan, interrogado ni Samantha habang siya ay lumalakad. Daryl, I did emo a director from the hospital. Who is she to you? Kayong dalawa ay medyo malapit. Panipi. Tita, mangyaring huwag itong mali. Kaibigan lang ako ni Brother Daryl, paliwanag ni Shelly. Malinaw na mali itong kinuha ni Samantha. Magkaibigan lang sila. Sok-sok, tinawag mo pa siyang kapatid, tawagin mo lang itong mga kaibigan lang. Naiinis ako sa kung paano mo siya address, map Samantha bago bumaling kay Daryl. Daryl, hindi ka gumagawa ng masama, nanliligaw sa ibang babae sa likuran ni Lily. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba naaawa kay Lily? Namumula si Shelly sa kahihiyan at halos galit na galit. Bakit nagsalita si Samantha ng isang nakakainsultong tono? Napaisip si Shelly, sinubukan ni Daniel na gawing hindi gaanong mahirap ang sitwasyon at sinubukan itong tawanan, "O Samantha, huwag kang magalit.
Hindi ito ang iniisip mo. Ang babaeng ito dito ay kaibigan lamang ng aking anak. Grabe ako nasugatan, at siya ang tumulong sa akin. Siya ay isang magandang ginang. Panipi. Tist sok. Nakikipag-usap ka sa kanya, mukhang nakikisama ang murang babaeng ito sa iyong pamilya, ha? Dahil gustong-gusto mo siya, bakit hindi mo hilingin sa iyong anak na makasama siya? Na makukuha ko si Lily na mas mabuting asawa, kinutya ni Samantha. Dahil hindi nagustuhan ni Samantha si Daryl, naisip niya na ito ang pinakamahusay na oras upang mailatag ang lahat. Ikaw, hindi nagawang tanggihan ni Daniel, namumula ang labi sa galit. Kabanata 177. Ang kapaligiran sa silid ay kakaiba at hindi mapalagay. Tumayo si Daryl sa tabi, dumidilim ang mukha. Naisip niya na lumapit sila upang bisitahin ang kanyang mga magulang, ngunit sa halip, pumunta sila rito para sa gulo. Sa nagdaang 3 taon, hindi pa nila napupuntahan ang kanyang mga magulang, at nagpasya si Samantha na sabihin ang isang bagay na nakakagambala at malupit sa kanilang unang pagpupulong. Matapos marinig ang sinabi ni Samantha, hindi siya pinigilan ni Lily. Sa halip, nanatili siyang tahimik na wala sa emosyon ang mukha. Daryl, ano ang tinatitigan mo? Ano ngayon? Sa palagay mo kapwa tayo nagpunta rito upang gumawa ng isang eksena? Kumunat ang noo ni Samantha. Hindi ko sinabi iyon. Ikaw mismo ang nagsabi nito, malamig na tawa si Daryl. Malinaw na sila ay malang isang eksena at hindi makatuwiran. Nagalit pa ito kay Samantha. Daryl, ano ang ugali mong ito? Manloloko ka sa likuran ni Lily, at sinusubukan mo pa ring makipag-usap sa labas. Sigaw niya. Hindi nag-abala si Daryl na sagutin siya. Samantha, mangyaring huminahon. Mayroon ka talaga nagkamali ng sitwasyon, nagsalita si Daniel. Iyong bibig mo. Sinasabi ko sa iyo, ang iyong inutil na anak ay aming manugang sa loob ng 3 taon, kumakain ng aming pagkain, nakatira sa ilalim ng aming bubong, at walang ginawa upang bayaran kami. Kung mayroon akong isang anak na lalaki, tulad niya, nahihiya ako upang mabuhay, pang-iinis ni Samantha. Matapos marinig ang sinabi niya, ang mukha ni Danny Epps ay namula sa galit, at nagsimula siyang humihingal. Ilang araw na ang nakakalipas, siya ay inatake sa puso, at kahapon ay labis na pinahirapan siya. Ngayon ang kanyang katawan ay nasa pinakamahina nitong estado, at nagpasya si Samantha na agitehin pa siya. Pinapanood ang paghihirap ng kanyang ama, galit na galit si Daryl. Tama na, wala naman akong naiambag. Ang iyong anak na babae ang may pinakamasabi sa mga gawain sa pamilyang Linden, na may 51% ng mga pagbabahagi. Hindi ba't iyon ang aking ambag? Panipi. Ilaha. Hindi mapigilan ni Samantha na kumalas ng tawa na para bang narinig niya ang pinakawalang katotohanan na pagbibiro. Daryl, sabihin mo sa akin. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa upang makabuo ng gayong kalokohan? Tanungin mo ang iyong anak na babae kung hindi ka naniniwala sa akin, sabi ni Daryl, hindi nag-abala na magpaliwanag pa. Habang nakikipaglaban silang dalawa, si Daniel ay humihingal sa kama, halos himatayan mula sa pagtatalo. Sa wakas, hindi na ito maaaring tumagal ng mas matagal. Bilang isang doktor, sigurado siyang immune na hindi maaaring matrigger si Daniel sa ngayon. Nagpapanik, pinadyak niya ang kanyang mga paa. Please, can you all stop away? The patient cannot be agitated. Can't you all talk things out maayos? Patahimikin mo ang bibig mo, murang babaeng babae. Humakbang si Samantha patungo sa kanya. Kailan-kailan ka may karapatang magsalita. Sigurado ako na imo ka na may asawa si Daryl. Gayunpaman, sinubukan mong ligawan siya rito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Panipi. Sumulyap si Samantha kay Daniel. Ayos lang ba ang ginagawa niya? Nagsasalita lang ako ng kaunting salita. Tiyak na hindi siya mamamatay mula doon. Manahimik ka, lumabas ka. Umungol si Daryl, ang kanyang mga mata ay pula na parang dugo na nanlilisik sa mga mata ni Samantha at nagpapalabas ng hangin ng kasamaan. Nakakakilabot ito. Mayroong kaagad na pin drop na katahimikan sa buong ward. Nagulat si Lily, kumagat sa labi.
Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa isang nakakatakot na pakiramdam ng lamig. Daryl, ano ngayon? Nais mo bang hampasin ang aking ina? O gusto mo akong hampasin? Hinahamon ni Lily sabay gumaling mula sa pagkabigla, ayokong makipag-usap sa iyo ngayon. Lumabas ka, hinuyam ni Daryl ang mga kamao habang dumidilim ang mukha. Nang inag ulit si Lily at huminga ng malalim. Tara na. Sa nasabing iyon, pareho silang umalis sa ward na tinatadyakan ang kanilang takong. Nanatili ang panahunan sa ward. Makalipas ang ilang sandali, naglakad si Shelly, kinagat ang mga labi, kapatid Daryl, humihingi ako ng tawad. Nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan dahil sa akin. Naging direktor ng ospital dahil kay Daryl, at hindi niya binabalik ang pabor. Ang huling bagay na nais niyang gawin ay masira ang relasyon ni Daryl sa asawa. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya para doon. Nagpakawala si Daryl ng mahabang buntong hininga, kumalma ang mukha habang umiling. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Tumanggaw si Shelly ngunit parang nag-iingat pa rin. Huwag kang mag-alala. Hindi ito big deal. Ano ang sasabihin mo kung ituturing kita sa hapunan mamaya? Nakangiting sabi ni Daryl. Kabanata 178. Dahil ito ay hindi pagkakaunawaan, si Daryl ay hindi nag-aalala tungkol sa nakikita ng Linden na siya ay naghapunan kasama si Shelly. Si Shelly ay malaki ang naitulong sa kanyang ama mula nang siya ay naipasok sa ospital. Ngayon, pinagalitan pa siya ni Samantha ng walang kadahilanan, kaya't naramdaman ni Daryl na kailangan niya itong pretuhin sa isang pagkain. Kapatid Daryl, sigurado ka bang magandang ideya ito? Sinabi ni Shelly, kagat labi, bahagyang nahihiya. Kanina pa, si Samantha ay dumating na naghahanap ng gulo. Kung si Shelly ay lumabas para sa hapunan kasama si Daryl, maaaring gawin ito ng Lyndon sa maling paraan. Mukhang hindi nag-aalala si Daryl. Ano ang dapat matakot? Gusto ko lamang magpasalamat sa iyo sa pag-aalaga ng aking mga magulang sa nakaraang mga araw. Tulad ng sinabi niya, tinignan niya si Shelly na may isang mapagpahalagahang hitsura, ang isa ay nagsisinungaling upang tanggihan na si Shelly ay may isang uri ng hinog na kagandahan sa kanya, lalo na kapag namula siya, na naging kaakit-akit sa kanya. Nang walang pag-aalangan pa, tinanggap ni Shelly ang paanyaya sa hapunan. Si Lily at Samantha ay nagtungo palabas ng ospital, nararamdamang ininsulto. Sa palagay ko dapat mong hiwalayan kaagad ang piraso ng basurahan na ito. Nakita mo ba ang mukha niya ngayon? Mayroon siyang isang malaking kakuhan ngunit walang silbi tulad ng isang aso. Sinabi ni Samantha habang naglalakad sila palabas ng ospital. Patuloy siyang nagreklamo ng walang tigil tungkol sa kung ano ang nangyari sa ospital. Ang mga salita ni Samantha ay nagsisimula nang makarating kay Lily. Nay, tigilan mo na ang pagbanggit, di ba? Isa sa isip ko ito ng mag-isa, sabi niya, kagat labi. Naguluhan si Lily. Nakaramdam siya ng mapait na pagtingin kay Daryl na napakasaya at walang pakialam noong kasama niya si Shelly. Samantala, ang kanyang telepono ay naiilawan ng papasok na tawag mula kay William. Lily, may sakit si Granny, bumalik ka na ngayon. Sigaw ni William. Ano, may sakit si Lola? Napaisip si Lily. Bago pa siya tumugon, binitay na siya ni William. Kaagad, sumakay si Lily sa kotse at sumugod sa tirahan ng Linden. Makalipas ang 10 minuto, nakarating siya sa mansyon. Humila siya at sumugod sa bahay na nakatakong. Nabigla siya nang sandaling makapasok siya. Si Granny Linden ay nakaupo sa sopa, kulay rosas ang pisngi at maliwanag ang mga mata. Parang hindi naman siya may sakit. Ang natitirang mga miyembro ng pamilya ay napalibutan siya sa gitna ng isang talakayan. Granny, ikaw, William Linden. Parang ayos lang si Granny. Bakit mo nasabing may sakit siya sa telepono? Ano ang ibig mong sabihin? Saway ni Lily, nabulabog. Nagkibit balikat si William na may hindi kilalang ekspresyon. Kung hindi ko sinabi yon, wala ka ngayon dito. Panipi. Sige, sige, Lilybud, huwag kang magalit. Tinanong ko si William na sabihin iyon. Ngumiti si Lola. O Lilybud, nasisiyahan ako na nakarating ka na kaagad.
Ipinapakita nito na respetuhin mo talaga ako. Sumenya si Lola kay Lily. Halika dito. Ha, naguluhan si Lily. Naglakad siya at umupo sa tabi ni Granny. Granny, bakit mo ako hiniling na pumunta? Antong hininga si Granny. Lilybud, binabantayan kita ng mabuti mula nang pamahalaan mo ang negosyo ng aming pamilya. Masipag ka at mapagkumpetensya, ngunit hindi ka masyadong may kakayahan. Maliban kay Giselle Lint, kung saan ka marketed na rin, ang natitirang bahagi ng negosyo ay hindi masyadong pambihirang. Nagulat si Lily. Granny, ang sinasabi mo ay... Lilybud, ikaw ay isang dalaga pa. Ang negosyo ng pamilya ay sobrang responsibilidad para sa iyo. Dapat, 3/4. Naging mahirap para sa iyo na alagaan ang lahat ng ito, tama ba ako? Ngumiti si Granny, ginambala si Lily bago niya ito matuloy. Nanatiling tahimik si Lily. Tama nga si Lola. Mula nang siya ang kumuha ng negosyo, ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Kahit na ang kanyang tauhan ay umuwi ng gabi, kailangan pa rin siyang manatili sa kanyang opisina sa pagbabasa at mga maling plano. Nakakapagod, ngunit nakaramdam din ng produktibo. Ito ay mas mahusay kaysa sa iba na mababa ang tingin sa kanya sa nakaraan. Ngayon na siya ang namamahala sa negosyo ng pamilya, lahat ay dapat tumingin sa kanya, at nasisiyahan siya doon. Lilybud, sa palagay ko dapat kang magpahinga. Bakit hindi mo ibibigay ang ilan sa iyong pagbabahagi? Ang isang babaeng tulad mo ay hindi nakakailanganin ng napakaraming pagbabahagi, ngumiti si Granny. Kabanata 179. Humigpit ang puso ni Lily sa sinabi ni Granny, ngunit nanatili siyang kalmado. Granny, ayos lang. Wala akong pakialam sa pagod. Dahil bata pa ako, okay lang na mas gumana pa kaysa sa iba, she said. Haha, ang daming tumawa sa sarili. Lily, tigilan mo na ang pagkukunwari. Hindi mahalaga kung gaano ka masipag. Sa iyong kakayahan, walang paraan na mapamunuan mo ang negosyo, tinutya ni William mula sa gilid. Ang dami ng tao sa paligid nila ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Walang nakakumbinsi kay Lily na siya ang namamahala sa negosyo. Kinagat ni Lily ang labi. Lola, ano ang magagawa ko para maging masaya ka? Kailangan ko bang ibigay ang aking bahagi? O Lilybud, hindi ako naniniwala sa iyo. Sa totoo lang, wala kang pinakamahusay na kakayahan sa amin. Babae ka lang naman, total hindi lalaki. Ang isang malaking pamilya tulad ng sa amin ay hindi maaaring magkaroon ng isang batang babae tulad mo na namamahala, sagot ni Granny. Antong hininga si Lily sa sarili. Mula nang siya ay pumasok singil, siya imyo na walang sino mang panig sa kanya. Siya imyo araw na ito ay darating, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging sa lalong madaling panahon. Lilybud, hindi ko sinisikap na alisin ang iyong awtoridad, ngunit hindi ko kayang makita ang pagtanggi ng aming negosyo. Maraming mga potensyal na miyembro sa iyong henerasyon, tulad ni William. Hindi natin may aalis ang kanyang pagkakataon, Granny aliw. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibigay mo ang ilan sa iyong pagbabahagi upang makabuo kami ng isang lupon ng mga direktor ng pamilya. Siyempre, ikaw pa rin ang unang lupon ng direktor. Ano ka? Si William na nakaupo sa gilid ay hindi mapigilan ang kaba sa kanyang puso. Kapag naibigay ni Lily ang kanyang pagbabahagi, hindi na siya magiging responsible. Samantala, lahat ng nasa hall ay nakatuon ang mga mata kay Lily na may halong damdamin. Napabuntong hininga si Lily habang tumatango, kung pipilitin ni Granny. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sumang-ayon, kung hindi man ay walang magiging tapat sa kanya kahit na manatili siyang namamahala. Lilybud is so mature and knows how to see the big picture, Granny nodded with a smile. Sa susunod na instant, tinanong niya ang tagapag-ingat sa yaman na magdala ng isang dokumento na handa ng maaga upang payagan si Lily na mag-sign makalipas ang 3 araw. Ito ay isang linggo na may magandang panahon. Maraming mga tao sa mga kalye ng Donghai City habang sumakay si Daryl sa kanyang motorbike sa labas ng Platinum Corporation. Ang kanyang murang motorbike ay nag-alok ng isang matinding kaibahan sa Engrandi at marangyang pasukan ng gusali.
Nakakatawag pansin. Hindi dahil sa kanyang motor, kundi dahil kay Shelly, na nakaupo sa likuran niya. Si Shelly ay nakasuot ng isang maikling palda, ipinapakita ang kanyang patas, mahabang binti, at akit ang tingin ng publiko. Ang isang kaakit-akit na babae sa isang motorsiklo ay isang bihirang at kaakit-akit na eksena na naging sanhi ng maraming tao upang mailabas ang kanilang mga telepono upang makuha. Kahit na ang mga bagong security guard ay hindi mapigil ang tumingin at makipag-usap sa kanilang sarili. Nanlumo si Daryl. Ayaw niya ring sumulpot sa kanyang motor, ngunit wala siyang pagpipilian. Noong isang gabi nang naghahaponan sila, sinabi ni Shelly na nais niyang bumili ng kotse, ngunit nakuha lang niya ang kanyang lisensya at natakot siyang bumili ng isa. Nang walang pag-aatubili, pinayagan siya ni Daryl na magmaneho ng kanyang Audi R8 upang magsanay. Sa kasamaang palad, si Shelly ay nag-crash sa isang palatandaan sa tabi ng kalsada sa loob ng 100 metro, at ang kotse ay ipinadala para maayos agad. Walang imek si Daryl. Walang sino man sa harap ng kotse, kaya't wala siyang ideya kung bakit pinahit niya ang manibela sa gulat mula sa asol. Gayunpaman, palihim siyang naaliw sa nakakaawa at nakatutuwa na titig ni Shelly. Ngayon ay isang linggo, kaya walang trabaho si Shelly nang sinabi sa kanya ni Daryl na pupunta siya sa Platinum Corporation. Sinabi niyang nais niyang sumama upang makilala ang ilang mga superstar. Hindi siya tinanggihan ni Daryl at isinama siya sa kanyang motor. Hindi pa siya nakakabalik doon sa huling 2 araw, ngunit alam na ang kanyang kalihim na si Pearl ang namamahala, hindi siya masyadong nag-alala. Gayunpaman, isang problema ang naganap kamakailan. Matapos ang Superstar programa sa TV ay lumabas, ang katanyagan ni Giselle Lint ay agad na lumakas habang maraming mga kumpanya ang humiling ng mga pakikipagtulungan sa kanya sa loob ng kalahating buwan. Gayunpaman, sa nakaraang ilang araw, lahat ng mga pakikipagtulungan na iyon ay nakansela ng walang dahilan, kasama na ang mga kumpanya ng Kabanata 180. Si Giselle ay walang mga tipanan kahit ngayon, na ginagawang isang malaking pagkawala para sa kumpanya. Ito ay kakaiba dahil si Giselle ay tanyag sa maraming mga tagahanga, at imposibleng walang sino mang handang pumirma sa kanya. Naramdaman ni Daryl na may isang bagay na nais at malaman ito. Daryl, humihingi ako ng pasensya. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo kailangang pumunta dito kasama ang iyong motor, humingi ng paumanhin si Shelly. Hanggang ngayon, wala pa ring ideya si Shelly kung paano siya napunta sa pag-crash sa signpost. Huwag kang mag-alala. Dati pa rin akong pumupunta dito kasama ang aking motor, tumawa si Daryl, hindi man lang iniisip, habang ipinaparada niya ang kanyang motor sa isang parking lot na hindi kalayuan. Tumunog. Matapos niyang iparada ang motor, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula kay Ivan Young. Ivan, Daryl, ano ang napuntahan mo nitong mga nagdaang araw? Mas mabuti ba ang sugat mo ngayon? Hindi ka pa nakakarating sa Pearl Pavilion mula nang maglakbay. Natawa si Daryl sa pag-iisip sa kanya, iniisip siya tumugon. Wow! Kapag nagsalita si Shelly, nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakasuot ng maikling shirt kasama ang kanyang nakakaakit na katawan, siya ay isang sexing at kaakit-akit na babae. Hindi ito nagtagal hanggang sa ibaling ng lahat ang kanilang pansin kay Daryl na may hitsura ng pagsamba at pag-usisa. Ang CA na mahirap na tao na may motor ay mayroong isang napakarilag na kasintahan. Napakaswerte niya, naisip ng lahat. Nabihag din ang lalaki sa kagandahan ni Shelly. Pagkatapos, kumalas siya rito at itinuro ang parlong spot. Pinark mo ang motorbike mo sa isang paradahan ng kotse. Hindi makatuwiran iyan. Samantala, bumukas ang iba pang pinto ng kotse, at isang magandang ginang ang lumabas mula sa kotse. Siya ay nakasuot ng masikip na maong-maong, pantaas, at ang kanyang nakakaakit na katawan ay maihahambing kay Shelly, kung hindi, higit pa sa kanyang idinagdag na kaakit-akit na alindog. Marcus, anong nangyayari sa likod doon? Ayos lang ba ang sasakyan? Sabi ng babae. Isang kaguluhan ang tanawin sa nakita ng babaeng ito. Maraming lalaki ang sumubo habang sinusubukan nilang pigilan ang kanilang kaguluhan.
Sino ang mag-aakalang dumating ang isang aksidente na may napakagandang tanawin? Ang bawat isa sa mga magagandang kababaihan ay may kani-kanilang mga merito, at ang kakayahang magpalipas ng isang gabi kasama ang alinman sa kanila ay nagkakahalaga ng pagsakripisyo ng ilang taon ng kanilang buhay. Miss Lana, laking gulat ni Daryl nang lumabas ng sasakyan ang magandang babae. Ito ba ang aking guro sa klase sa high school, Lana Thomas? Naisip niya. Naalala ni Daryl na sinabi ni Giselle sa kanya kanina na nais ni Lana na pumasok sa industriya ng aliwan, at pumayag siya. Ipinasa niya ito kay Pearl upang alagaan. Mukhang pumunta dito si Lana ngayon para sa pakikipanayam. Daryl, sumimangot si Lana. Sa huling pagtitipon ng klase, narinig niya mula sa ibang mga mag-aaral na si Daryl ay naging isang manugang na lalaki at mahirap at walang silbi. Hindi siya naniwala sa sinabi nila hanggang sa nakita siya ngayon. Bumantong hininga si Lana at pinandilatan si Daryl. Anak, hindi ba sinabi ko sa iyo na mag-aral kang mabuti at huwag mag-ikot pabalik sa paaralan? Tingnan kita ngayon. Pinagsisisihan mo ba? Parang hindi ako naging mahigpit sa iyo noon. Kabanata 181. Tumawa si Daryl matapos marinig ang sinabi ni Lana. Bumalik sa high school, siya ang pinaka-natatakot kay Lana sa lahat ng kanyang mga guro. Napakahigpit niya sa kanya, at mayroong kahit isang oras na sinampal siya ni Lana nang makuha niya ang pinakamasamang iskor sa isang pagsubok. Miss Lana, naging mahigpit ka sa akin sa pag-aaral, hindi napigilan ni Daryl na sabihin. Isa panahon ng muling pagsasama-sama ng klase ilang araw na ang nakakalipas, hindi mo ba nakita na lahat ng iyong mga kamag-aral ay maayos sa buhay? Si Giselle Lint ay naging isang superstar, si Diane Jackson ay naging tagapamahala ng LA Gonza. Korporasyon ngayon, tumingin sa iyo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Naiiling na sabi ni Lana. Samantala, tumawa ang lalaking nasa tabi ni Lana, ikaw si Daryl. Haha, ilang taon na kitang hindi nakikita. Nagbago ka na. Akala ni Daryl pamilyar ang lalaking ito pagkababa niya ng sasakyan. Ngayon ay natauhan niya sa wakas kung sino siya. Ang kanyang pangalan ay Marcus Orion, at noong araw, siya ay guro ng PE ni Daryl. Hinahabol niya si Lana mula noon. Ginawang kalokohan ni Daryl si Marcus sa paaralan, ngunit ginawa niya iyon huwag maglakas loob na lumaban dahil si Daryl ay ang pangalawang master ng pamilyang Darby. Hindi siya isang tao na maaaring makaganti sa isang guro ng PE tulad ni Marcus. Gayunpaman, sa nagdaang 2 taon, si Marcus ay tumigil sa pagtuturo at nagsimulang gumawa ng negosyo. Nagsimula siya sa isang maliit na kumpanya at itinuturing na isang matagumpay na tao. Ang mga talahan na yan ay nakabukas. Sino ang mag-aakalang Daryl ay magtatapos sa napakasamang hugis? Ang paningin kay Daryl na nakasakay sa isang motor ay labis na ikinalugod ni Marcus. Daryl, ano ang sasabihin mo? Dahil naging guro kita dati, hindi kita hahihirapan para sa iyo. Bayaran mo lang ang pinsalang nagawa mo, naiinip na sabi ni Marcus. Ito ay isang bagong-bagong kotse, at sa pangalawang pagkakataon lamang niya ito hinimok. Ay siya ay nagpaplano na ihatid si Lana sa Platinum Corporation ngunit nabunggo si Daryl. Dapat niyang bayaran siya ngayon. Samantala, tumingin si Lana kay Shelly at tinanong, Daryl, asawa mo ba ito? Ang babae ay tila kaakit-akit at napakamatikas. Narinig ni Lana mula sa klase na bilang isang live-in son-in-law, hindi niya kailanman hinawakan ang kanyang asawa dati. Hindi ako ang kanyang asawa, sabi ni Shelly, namumula. Kahit ang asawa niya ay nahihiya ring aminin na asawa niya sa publiko. Si Daryl ay tila gumagawa ng masama. Derry, sinabi ko sa iyo na mag-aral kang mabuti sa paaralan at huwag lang maglaro. Tingnan kita ngayon. Grabe ang ginagawa mo, kunot noon ni Lana kay Daryl. Kahit na hindi siya partikular na nagustuhan ni Lana, estudyante pa rin niya ito. Miss Lana, ganoon ka pa rin, palaging sinasabi sa akin, ngumiti si Daryl. Huwag magpanggap na okay lang na tawanan ito. Bagaman nakapagtapos ka, ako pa rin ang iyong guro, at ikaw ay nakatatanda. Sinasabi ko sa iyo, kailangang mapahiya ang isang tao sa kanyang maling ginawa.
Tingnan ka, masaya ka bang magluolong sa ibang mga kamag-aral na nagiging matagumpay? Masarap ba ang pakiramdam mo sa iyong sarili? Saway ni Lana. Inunat ni Daryl ang kanyang mga kamay. Miss Lana, sa totoo lang, nagsisisi ako na hindi ako nag-aral ng mabuti noon, ngunit sa ngayon, gusto ko ng buhay. Kung nag-aral siya ng mas mabuti noon, makakahanap siya kahit papaano ng trabaho sa iba pang mga korporasyon matapos na mailabas si Idby mula sa angkan ng Darby. Pagkatapos, hindi niya kailangang maging manugang. Ang nakaraang 3 taon ng pagiging live-in-in-law ay hindi madali, ngunit lahat ay sa nakaraan ngayon. Tapos na ang mga araw na iyon, lalo na sa nangyari kina Samantha at Lily sa ospital ilang araw na ang nakalilipas. Si Daryl ay lubos na nabigo sa Lindons, at hindi na siya bumalik doon muli. Si Daryl ay nasiyahan sa kanyang buhay ngayon. Ikaw, paano ka makontento sa kung anong mayroon ka ngayon? Sumimangot si Lana. Ayaw ng pag-isipan pa ito ni Lana. Tinuro niya ang sasakyan. Bale, titigil na ako sa pag-lecture sa iyo. Nasira mo ang kotse ni Marcus. Huwag kang abala sa pagtawag sa pulis, tulungan mo lang siyang ayusin. Dahil kay Lana, hindi na ako tatawag sa pulis. Bayaran mo lang ako ng 10,000 dolyar. Dadalhin ko ito para maayos, biniro ni Marcus. 10,000, hindi makatuwiran iyon, naisip ni Daryl. Ang motor na Darips ay malubhang napinsala, habang ang kotse ni Marcus ay bahagyang nakapako. Ang kanyang sasakyan ay isang Buick GL8 lamang na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 3,000,000 dolyar. Ang pinsalang nagawa ay kahit saan malapit sa 10,000. Sumpin mo siya, hindi siya makatuwiran. Ito ang aking lugar sa paradahan, ano pa man. Napaisip si Daryl sa sarili. Ang lugar ng paradahan na ito ay inilaan para sa mga kotse, hindi para sa mga motor, naiintindihan. Alam kong wala kang kotse at nais mong mapabuti ang iyong sarili sa pamamagitan ng parlong sa isang lugar ng paradahan ng kotse, ngunit ito ay mali. Understand. Pagpapatuloy ni Marcus. Mr. Marcus, interesado lang ako kay Imo na nagsabing mayroong isang patakaran na nagsasabing ang mga motor ay hindi maaaring ay parada sa isang lugar ng paradahan. Nasaksak mo ang aking motor, at hindi ko pa hiniling na magbayad ka para sa mga pinsala. Ngayon ay inaakusahan mo ako sa halip. Bukod, hindi ito ang anumang lugar sa tabi ng kalsada. Ito ay kabilang sa Platinum Corporation, at hindi ako tutol sa mga patakaran sa trapiko, tumawa si Daryl. Daryl, pinababayaan kita kasi naging estudyante kita. Huwag subukang makawala dito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ngini siya ni Marcus na lalong nagalit. Ano ang nangyari sa batang ito? Kabanata 182. Si Daryl ay tila walang pag-iingat. Nagtataka ako kung sino ang dapat mapahiya sa kanyang sarili. Panipi. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Sigaw ni Marcus habang nakakuyom ng kamao at nagbanta na susuntukan si Daryl. Siya ay isang guro ng PAY, matangkad at maayos ang katawan. Ang pagpalo sa batang ito ay wala. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Lana. Marcus, huwag kang maging mapusok. Bagaman tinutulungan ni Lana si Daryl, nabigo rin siya sa kanya. Siya ay kasing mapanghimagsik tulad noong bumalik siya sa high school. Isang pag-iisip ang biglang sumagi sa kanya na si Daryl ay nakaparada ng kanyang motor dito. Daryl, anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ka ba sa Platinum Corporation? Tanong ni Lana. Nakatayo sa isang high-end area, ang Platinum Corporation ay binisita lamang ng mayaman at mayaman. Sa paghuhusga sa kung paano nagbihis si Daryl, tila siya ay isang tauhan ng pinakamababang ranlang. Daryl, kung hindi mo ako babayaran ng 10,000 dolyar ngayon, huwag mo bang subukang lumayo? Marcus scowled. Manipis na Daryl ay aslong para sa problema. Susuntukan niya siya ng malakas. Binigyan siya ni Daryl ng isang mahinang ngiti, walang kaguluhan. Samantala, nagring ang telepono ni Lana. Ang kanyang telepono ay nakaumbok mula sa kanyang payat na maong.
Sa sandaling kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa, agad na naging mas kaakit-akit ang kanyang katawan kaysa sa dati. Tumingin siya sa telepono upang makita ang pagtawag ni Pearl, ngunit nagtagal siya upang sumagot, kaya't banitin na siya ni Pearl. Idinagdag nila na si Pearl sa WeChat, at pumunta siya rito ngayon para sa kanyang pakikipanayam. Halos hindi nakuha nila na ang kanyang appointment dahil sa aksidente. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nila na dumating sa isang malaking korporasyon, at nais niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Miss Lana, umakyat ka na. Iiwan mo sa akin. May kumpiyansa na sinabi ni Marcus. Masyado siyang natatakot na makipag-usap kay Daryl sa nakaraan dahil siya ang pangalawang master ng pamilyang Darby. Ngayon na ang batang ito ay gumagawa ng masama sa kanyang sarili, paano siya makaligtaan sa napakahusay na pagkakataon? Come on kid, bayaran mo lang. Sinaman siya ng tingin ni Marcus. Si Shelly, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay hindi na nakatiis. Paano ka magiging hindi makatuwiran? Ikaw ang bumunggo sa amin. Paano mo ako hihilingin? Magbayad, sabi niya. Naisip ni Shelly na ang lalaki at babae na nakatayo sa harap niya ay mga dating guro ng high school ni Daryl, ngunit paano magiging hindi makatuwiran ang mga guro? Inulit-ulit ko ang aking sarili ng maraming beses, gorgeous. Hindi kita sinusubukang pintasan, ngunit bakit ka magiging kaibigan ng basurahan tulad ni Daryl? Ano ang pakinabang na makukuha mo sa isang kagaya niya? Sagot ni Marcus na may mahinang ngiti. Basura. Trash. Sino ang tumulong sa kanya na maging director ng hospital? Napaisip si Shelly. Nang magsasalita pa si Shelly, isang babaeng nakasuot ng pangpropesyonal na kasuotan na may matangkad na takong at nakaitim na baso ang nagmarcha patungo sa kanila mula sa lobby. Kalihimhan. Tumawag sila na habang dali-dali siyang sumugod. Minsan lang niya siya nakita, kaya naalala niya. Tumanggaw si Pearl ngunit hindi sumagot pabalik habang nagmarcha patungo kay Daryl. Nang marinig ang mga salita, kalihimhan, sumugod din si Marcus. Hello, Secretary Han. Sa isang malaking korporasyon tulad nito, hindi maaaring pumasok ang isang motor sa parkingan ng kotse, tama ba ako? Tingnan mo ito. Ipinarada niya ang kanyang motor sa isang kabanata 183 gayunpaman, biglang tumigil si Pearl Han sa harapan Daryl at binati siya ng isang 90 degree na bow. Pangulong Daryl, humihingi ako ng paumanhin. Masisiguro ko sa iyo na hindi na ito mauulit. Kinakabahan na sabi ni Pearl habang tumutulo ang malamig na pawis sa noo. Kinakabahan siya at balisa. Bilang isang kalihim, siya ang namamahala sa lahat ng maliliit na bagay sa korporasyon, kabilang ang parkingan ng kotse. Dati, nang dumating si Giselle para sa isang pakikipanayam, isang katulad na insidente ang nangyari. Ngayon Lana ay dumating para sa isang pakikipanayam at ang parehong bagay ang nangyari muli. Gaano man kahusay ang hitsura ni Daryl, hindi nakakagulat kung magalit siya. Ha, Pangulo. Tinawag ni Pangulong Han si Daryl, Pangulo. Ang akala ng karamihan. Nagulat ang lahat, kahit na ang iilang kawani na nanunood ng buong kaganapan ay naabutan ng takot at pagkabigla. Kailanman bumagsak si Daryl sa korporasyon, karaniwang dumiretso siya sa kanyang tanggapan, kaya't hindi gaanong maraming tao ang nakakilala sa kanya. Biglang, may katahimikan na pin drop sa pinangyarihan. Ang bawat isa ay nakabukas ang kanilang bibig at mata. Hindi makapaniwala. Ang taong may motor ay ang pangulo ng Platinum Corporation. Biro ba yun? Akala nila. Lumakad si Marcus, tumanggi na maniwala sa narinig. Nagkakamali ka ba? Siya ang presidente ng korporasyon. Secretary Han, huwag mo akong subukang kalokohan. Bilang isang kalihim mismo, sinasabi mo bang hindi ko imo kung sino ang aking pangulo? Sagot ni Pearl. Naramdaman ni Lana na may panginginig sa kanyang katawan, at kinagat niya ang mga labi habang iniisip, hindi ba sinabi ng aking klase na siya ay isang manugang? Paano? Bakit siya ang pangulo? At ang kumpanyang kinakapanayam ko, ay sa kanya. Si Marcus, na natigilan, ay mabilis na nag-react at nag-snap. Mabuti, Daryl,
Kaya paano kung ikaw ang pangulo ng Platinum Corporation? Binibigyan ka ba nito ng karapatang magparke ng iyong motor sa isang paradahan ng kotse? Mahusay ba itong pamumuno? Sa isang namumunong katulad mo, anong kabutihan ang ginagawa nito may isang malaking korporasyon tulad nito? Umungal siya, naakit ang pansin ng karamihan. Naglakad si Pearl ng diretso ang mukha at binigkas ang kanyang mga salitang malinaw at malutong. Excuse me, sir. This is a special parking spot for the president of the corporation. Kung nabasa mo ang karatula sa tabi mo, malinaw na nakasaad ito. Maaaring maglagay ang ating pangulo ng baka dito kung nais niya, na wala gawin sa iyo. Parlong ka sa isang pribadong puwang nang walang pahintulot. Dapat ikaw ang magbabayad. Ha? Naisip ni Marcus. Walang imek si Marcus. Habang tinitingnan niya, lumabas na mayroong isang signboard sa harap ng lugar na malinaw na nakasaad na, Dedicated Private Space. Huwag Park. Sa pagkakataong iyon, ang kanyang mukha ay mukhang hindi lutong patatas, nalilito at pangit. Pangulong Daryl, paano mo ito gustong hawakan? Tanong ni Pearl kay Daryl na may binabang boses. Kailangan mo ba talagang tanungin ako? Sagot ni Daryl. Pearl imyu kung ano ang dapat niyang gawin. Sir, hindi ka po tinatanggap sa Platinum Korporasyon, mangyaring umalis ka agad. Gayun din, napinsala mo ang sasakyan ng ating Pangulo, utos niya kay Marcus. Hayaan mo na, motor lang yan. Walang gastos, nag-ambala si Daryl. Sa nasabing iyon, hinawakan niya ang kamay ni Shelly at umalis na. Tara na, ipapakita kita sa paligid. Iimf. Tumanggaw si Shelly at nasundan ng excited. Hindi hanggang ngayon na sa wakas ay natapos si Lana sa kanyang estado ng pagkabigla. Pinagsisisihan niya ang sinabi niya at kung paano siya kumilos ng mas maaga sa sinabi kay Daryl dahil sa pagiging walang silbi. Sa buong panahong ito ay siya talaga ang pangulo ng Platinum Corporation. Daryl, ungol ni Lana. Nais niyang mag-sign kasama ang Platinum Corporation sa loob ng ilang taon na. Ngayong halos 30 taon na siya, kung napalampas niya ang pagkakataong ito, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Matapos ang ilang lakad, huminto si Daryl at binalingan si Lana. Nakangiti, sinabi niya, ginagawa mo pa ba ang pakikipanayam? Halika, siya pa rin ang kanyang guro. Dahil hindi siya masyadong hindi makatuwiran ng mas maaga, nararapat siya ng isa pang pagkakataon. Tuwang-tuwa si Lana. Mabilis siyang sumunod sa kanyang takong, ngunit wala na ang pagmamalaki niyang mukha sa kanya. Ngayon, siya ay lumitaw sa halip mapagpakumbaba at nahihiya. Noong Lunes ng umaga, ang mga lansangan ng Donghai City ay napuno ng mga manggagawa sa tanggapan na nagmamadali sa pagtatrabaho ng puspusan. Hinayla ni Lily ang sasakyan niya at nagmarcha. Ang lobby ng Neptunus Corporation. Kabanata 184. Si Lily ay lilito na nasa ilalim ng panahon, ang kanyang mga alis ay kumunot sa hugis ng buwan. Mahigit 1 linggo na mula nang huli niyang makita si Daryl. Hindi siya umuwi o tumawag ulit ilang beses, natukso si Lily na tawagan siya, ngunit naalala niya ang nangyari sa ward. Bakit siya napakahusay na tao? Kailangan ko ba muna siyang tawagan? Ano man, iwan mo na. Naisip niya pagpasok niya sa lobby. Pagpasok sa lobby, naramdaman niyang may wala. Karaniwan nang tatayo ang staff sa front desk upang batiin siya, ngunit ngayon ay nanatili silang nakaupo at nagpatuloy sa pakikipag-chat kahit nakita nila siya. Napakunot ang noo ni Lily. Marahil ay nagkaroon sila ng isang magaspang na katapusan ng linggo. Ito ay isang maliit na pagkakamali lamang, kaya't hinayaan niya ito at nagpatuloy na patungo sa opisina. Gayunpaman, sa kanyang pagpunta doon, nakita niya ang ilang kawani na nag-chit-chatting, at ang ilan ay naglalaro pa rin sa kanilang mga telepono. Nagsimula na ang araw ng trabaho. Ang lalong gamulo sa kanya, ay ganap na hindi siya pinansin ng mga taong ito, tinatrato siya na parang siya ay isang hangin lamang. Hindi sila binati o kumilos ng naaangkop sa harap ng direktor ng lupon. Hoy, ikaw, itabi mo ang iyong mga telepono. Sino ang nagpahintulot sa iyo na maglaro ng iyong telepono sa oras ng trabaho?
Humakbang si Lily at kumunot ang noo. Ang kawani ay tila walang pakialam habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, ganap na walang kalungkutan, at ipinagpatuloy ang paglalaro ng kanilang mga telepono. Wala silang pakialam kay Lily. Samantala, ang iba pang mga tauhan sa kanilang paligid ay nagsimulang humajejek. Anong nangyari? Hindi ba sila natatakot sa kanilang boss? Napaisip si Lily. Hoy, ang dami mo. Ipak ang iyong mga gamit at umalis ngayon. Hindi namin kailangan ang mga tauhang tulad mo sa paligid, utos ni Lily, nanginginig sa galit. Samantala, ang kanyang katulong ay mabilis na lumakad sa kanya na may balisa at hindi mapakali na ekspresyon sa mukha. President Linden, meron na, aniya. May kung ano bang nangyari? Nagtataka si Lily. Ano na? Ano ang nagbibigay sa kanila ng karapatang hindi sumunod sa utos ng Pangulo? Hoy, narinig mo ba ang sinabi ko? Ipak mo na ang gamit mo ngayon dahil lahat kayo ay natanggal. Mahinahon na sagot ni Lily. Sa sandaling ito, narinig ang isang namamaos na boses na nagmumula sa pintuan. Pinakiusapan ko sila. Dahan-daang pumasok sa opisina si Granny Linden, sinamahan ni William at iba pa. Ano ang ginagawa ni Granny dito? Sa pagkakaalala niya, hindi lumisan si Granny sa mansion. Ano ang ginagawa niya rito ngayon? Nagtataka si Lily. Lily, tigilan mo na ang pagsasagawa ng isang eksena. Hiniling ko sa kanila na magkaroon ng isang pahinga. Matapos ang pagpupulong ng board ng aming director ng mas maaga, napagpasyahan namin na hindi ka na ang pangulo ng lupon, walang sabi-sabi na sabi ni Granny. Walang tunog tulad ng sinubukang akitin si Lily na bitawan ang kanyang pagbabahagi. Ito ay parang isang bolt sa labas ng asol. Isang matinding kilig ang dumaan sa kanyang gulugad. Tanong ni Lily, kagat-labi. Granny, bakit? Bakit? Talagang tinatanong mo kung bakit? Naglakad pasulong si William na may malamig na ngiti. Hindi ka ba nasiyahan sa pagiging pangulo ng napakaraming araw na? Mayroon ka ng awtoridad ng sapat na panahon na upang ibalik ito. Sa nagdaang ilang araw, nabadmouth ni William si Lily kay Granny. Dahil siya ang paborito niyang apo, madaling makapaniwala si Granny at sinimulang hamakin si Lily sa ilalim ng impluwensya ni William. Granny, pinigilan ni Lily ang kanyang galit at huminga ng malalim. Ilang araw na ang nakalilipas, sinabi mong nais mo ang aking pagbabahagi, at binigyan kita ng 20%. Lahat sila ay malinaw na nakasaad sa kontrata. Mayroon pa akong 30% ng pagbabahagi ng kumpanya. Paano mo ako pinapalayas? Wala kang karapatan. Bagaman mayroon lamang siyang 30% ng mga pagbabahagi na natitira, mayroon pa rin siyang pinakamalaking individual na pagbabahagi sa pamilyang Linden. Paano nila siya pinaputok? Tingnan mo mismo ang kontrata. Malas na sinampal ni William ang isang folder papunta sa mesa. Malinaw na nakasaad dito na may karapatan kaming tanggalin ka. Malinaw na sinabi ng kontrata na kusang nagbigay si Lily ng lahat ng kanyang pagbabahagi. Ilang araw na ang nakakalipas, tinanong ni Granny ang ilan sa pagbabahagi ni Lily, at pinirmahan ni Lily ang papel nang hindi ito binabasa ng mabuti. Hindi niya alam na talagang hinayla siya ni Granny ng isang maruming trick. Ay impake mo na ang mga gamit mo at umalis ka. Naiinip na sabi ni William. Samantala, nalungkot si Lily at lubos na nabigo. Nagtrabaho siya ng husto para sa pamilya sa loob ng maraming taon, at bilang kapalit, hindi siya pinakitaan ng pagpapahalaga at pinatanggal sa trabaho. Granny, hindi mapigil ang sabi ni Lily. Lilybud, tumayo si Granny, suportado ng kanyang walong stick, kanan ni William. Walang nagtitiwala na ikaw ay naging pangulo ng kumpanya. Kahit na hindi ka masyadong gumawa ng masama at pinananatili ang kumpanya sa maayos na kalagayan, ikaw ay isang babae pa rin sa pagtatapos ng araw. Hindi ka angkop na magkaroon ng gayong awtoridad. Ngayon na wala ka nang iwan ang mga pagbabahagi ng pamilya at hindi na muling babalik sa tirahan ng Linden. Kabanata 185. Ayan yun. Aalisin lang nila ako. Naisip ni Lily, nabigo. Sa sandaling ito, sa wakas nalaman ni Lily kung ano ang pakiramdam na mawalan ng pag-asa.
Ang mga salita ni Granny ay sumundot sa kanyang puso na parang mga karayom. Pinipigilan ang kanyang luha, naramdaman niyang ang bigat ng kanyang katawan. Matapos niyang mabalot ang kanyang gamit, lumabas siya sa labas ng opisina na may luhang dumadaloy sa pisngi. Kinabukasan, umupo si Lily sa sofa na may mga mata na duguan mula sa lahat ng pag-iyak. Ano ang magagawa natin ngayon? Paano tayo makakaligtas? Bumantong hininga si Samantha sa tabi niya. Ma, huwag kang magpanik. Mag-iisip ako ng mga paraan upang kumita ng pera, panatag ni Lily. Mag-isip ng mga paraan upang kumita ng pera. Nagpanik si Samantha. Hindi madali ang kumita ng pera sa panahon ngayon, alam mo. Ano ang magagawa mo sa isang buwan ng sweldo na 3 hanggang 4,000 pera? Tama, paano sila mabubuhay ng 3 hanggang 4,000 pera, pagmuni-muni ni Lily. Binalaan siya ni Daryl na huwag ibigay ang kanyang pagbabahagi lola. Ngayon ay nagsisi siya na hindi siya pinakinggan. Ding! Ang kanyang telepono ay naiilawan ng isang abiso na nabasa, mga magagandang kababaihan sa kanilang edad 20s na kumikita ng 5 milyon bawat buwan mula sa live streaming. Sa tanggapan ng Pangulo ng Platinum Corporation, pinakawalan ni Daryl ang mahabang paghinga habang inilalagay niya ang Infinite Elixir Manual na binabasa niya. Bumubula siya sa sobrang tuwa. Ilang araw na ang nakakalipas, si Daryl ay nagtaglay ng 10 o higit pang monk's blood fruit sa paglalakbay. Habang binabasa niya ang manual, napagtanto ni Daryl na maaari niyang pinuhin ang 2 uri ng elixir pills gamit ang mga prutas na mayroon siya. Hindi siya sigurado kung aling pill ang pipino. Ang isa ay tinawag na Black Spirit Pill, at isa pa ay tinawag na Obeying Pill. Ang Black Spirit Pill ay maaaring mapabuti ang lakas ng nagtatanim, habang ang mga tao na uminom ng Obeying Pill ay susundin ang anumang mga utos na ibinigay ng taong nagbigay sa kanila ng pill sa loob ng 2 oras. Ang Obeying Pill ay tila cool. Si Daryl ay nasa sabik, ngunit sa pangalawang pag-iisip, ang epekto ng Obeying Pill ay tumagal lamang ng 2 oras. Anuman, maaari ding gawin ang Black Spirit Pill at dagdagan ang aking lakas, naisip niya. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang maghanda ng mga sangkap upang pino ang tableta. 2 araw na ang nakalilipas, nilagdaan niya ang kanyang guro na si Lana Thomas, pagkatapos ng panayam. Dumating siya sa perpektong oras habang nagsimula ang korporasyon ng isang bagong palabas na tinawag na 101 Superstar, isang follow-up sa aming nakaraang palabas, ang Superstar. Ang mga kalahok ay mula sa buong bansa, at lahat sila ay kaakit-akit na mga kabataang babae na maaaring sumayaw at kumanta. Ang patakaran ay simple, pipiliin nila ang 101 mga kalahok at hayaan silang makipagkompetensya sa isa't isa sa palabas. Pagkatapos, 9 na finalist ang aanyayahan na bumuo ng isang all-girl group. Tulad ng inaasahan, sa sandaling mailabas ang palabas, ito ang naging pinakamainit na palabas sa buong bansa. Sa nagdaang 2 araw, lahat ng edad at kasarian sa buong Donghai City ay pinag-usapan ang tungkol sa palabas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang palabas na may mga magagandang kababaihan at masasayang laro. Sino ang makakalaban sa isang masayang palabas? Matapos ang unang panahon ay lumabas, Lana agad na naging paksa ng talakayan. Siya ang pinakamaganda sa palabas sa kanyang kagandahan at kaakit-akit na katawan, hindi ito nagtagal bago naging idolo ng maraming kalalakihan. Siyempre, lahat ito ay bahagi ng plano ni Daryl. Makalipas ang 2 oras, excited na binuksan ni Daryl ang garapon ng porselana matapos mapunan ng bango ang silid. Tulad ng inaasahan, 10 o higit pang mga tabletas ang inilalagay sa loob ng garapon. Ayon sa mano-manong, hindi ka maaaring kumuha din. Marami sa Black Spirit Pill ng sabay-sabay, at dapat kang uminom lamang ng 2 tabletas bawat kalahating buwan. Walang pakialam si Daryl, kaya't nakainom siya ng 5 tabletas ng sabay-sabay at iningatan ang natitirang mga tabletas. Sa sandaling nakakain, nararamdaman ni Daryl ang isang alon ng init na nasusunog sa loob ng kanyang katawan.
Ang init ay nagsimulang kumalat sa buong katawan. Bigla, naramdaman niya ang isang matalas na sensasyon ng sakit na umaatake sa kanyang nerbiyos. Nagkatikip ang kanyang noo ng pawis, ngunit nagngangalit siya upang matiis ang sakit. Parang lumipas ang edad bago nawala ang sakit. Nang muling magkaroon ng kamalayan si Daryl, nagulat siya nang mapansin na siya ay naging isang level 4 master. Mayroong isa pang antas na dapat puntahan bago niya ma-ingest ang makajos na tableta at tagumpay sa isang Master General. Samantala, tinawag siya ni Dax Sanders upang tumambay. Napalitan si Daryl at umalis sa kanyang opisina. Nang makalabas na siya, nakita niya ang isang lalaking empleyado na masaya na tumatawa habang nanonood ng isang palabas sa kanyang telepono. Damn it! Kapag ang iba ay masigasig na nagtatrabaho, ang dude na ito ay nagpe-play sa kanyang telepono. Naisip ni Daryl. Sinubukan niyang pangatuwiran sa kanyang sarili na ang lahat ng mga tauhan ay nakapak sa mga gawain dahil sa paglabas ng bagong palabas, kaya't okay na maglaro kasama ng kanilang mga telepono minsan. Gayunpaman, ang taong masyadong maselan sa pananamit na ito ay tumatawa ng napakalakas, at sumangot pa siya kapag tumatawa. Chapter 186. Daryl stepped forward. Agad, ang karamihan ng tao ay huminga, nagdarasal para sa lalaki. Ang Pangulo ay maaaring sunugin siya pagkatapos mahuli sa paglalaro sa kanyang telepono. Ano ang pinapanood mo? Si Daryl ay ngumiti, huminto sa harap ng miyembro ng kawani. Pangulo. Narinig ng kawani ang Darip's boses at halos bumaba ang kanyang telepono habang siya staggered. Ang kanyang screen ng telepono ay nakuha ang mga mata ni Daryl. President, ang kawani ay nagngangalit. Inisip niya na si Daryl ay sumigaw sa kanya, ngunit tinanong lamang niya kung sino ang babae na anchor. Samantala, ang isa pang kawani sa tabi ng mga ito ay sumagot ng maingat, Pangulo, ang kanyang pangalan ay Lily Linden. Siya ay isang bagong angkla. Narinig ko siya mula sa Donghai City at nagsimula siyang mabuhay ng ilang araw. Daryl nodded, glancing sa Pearl, na nakatayo sa tabi ng kanyang tagiliran. Pearl, tulungan mo akong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Bakit nagsimula siya ng live streaming? Oo, kukunin ko agad ito. Kinuha ni Pearl ang kanyang telepono upang gumawa ng ilang mga tawag. Sa hapon, ang perlas ay may pintuan. Pangulo, nagawa ko ang isang background check, ang babae anchor ay Lily Linden. Siya ay kicked out sa kanyang negosyo ng pamilya 2 araw na nakalipas. Kicked out sa kanyang pamilya. Ang edad ni Granny Linden ay nahuli sa kanya. Nagulat si Pearl. Pangulo, ang lahat ay okay. Tanong niya ng maingat. Daryl calmed down, alog ang kanyang ulo. I'm fine, siya reassured. Ang live streaming platform na ito, ay imo anumang bagay tungkol dito. Oo, Perlas nodded. Ito ang platform ng Longya live streaming. Ang may-ari ay kasosyo sa atin. Daryl nodded. Ang Donghai boss ay hindi nalulugod. Diyosa, hindi. Mo ba alam ang mga patakaran sa platform na ito? Sa ngayon, ako ang pinakamataas na. Nagbabayad na viewer. Kailangan mong gawin ang anumang sinasabi ko sa iyo na gawin hanggat hindi ito laban sa batas, naiintindihan. Ibinigay ko sa iyo ang 20,000 box. Gusto mo bang makakuha ng lockout sa platform? Ang iba pang mga manunood sa kanyang profile ay may panig sa kanya. Siya ay tama, binabayaran kanya ng 20,000 box. Sa palagay mo ikaw ay malinis. Sayaw, sayaw. Lily pursed kanyang mga labi, nakatayo up unwillingly sa kanyang mini palda. Mayroon silang punto, binayaran niya siya ng malaking halaga ng pera. Kung tinanggihan niya siya, walang sino man ang magpapadala muli sa kanyang mga regalo sa hinaharap. Ang bawat tao ay anticipating excitedly, iniisip na sa wakas sila ay maaaring manood ng liryo sayaw. Ang kanyang makatarungang at mahabang binti ay napakaganda. Kabanata 187. Ano ngayon? Lily stood doon, takot-stricken sa kanyang mga labi pursed. Bigla, lumitaw ang isang kagulat-gulat na eksena sa screen. Ang isang nakatutuwang tao ay nagpadala ng mga grupo pagkatapos ng mga grupo ng mga regalo sa kanyang platform, na summed hanggang sa 2,000,000 box. Wow! Ang buong platform ay pumasok sa isang kaguluhan.
Pagbibigay ng 2 milyong bucks na nagkakahalaga ng mga regalo sa isang go. Maaaring ito ay isang bilyonaryo. Si Lily ay nanginginig na may pasasalamat habang tinitingnan niya ang pangalan ng tao, burol. Pagkatapos ng pagbibigay ng pera, nagkomento ang Hill, nang gumagamit sa platform. Hindi mo kailangang gawin. Kumanta kung nararamdaman mo ang pag-awit. Ang ibos ng Donghai, ay agad na isinara. Binabasa kung ano ang wrote ng Hill, si Lily ay nalulula sa pasasalamat. Tulad ng siya ay malapit ng tumayo upang pasalamatan siya, nakita niya na ang Hill, na gumagamit ay umalis na sa platform. Kumatok, 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 Pangulo, maaari kong pumasok. Isang tinig na tinanong, pumasok ka. Ang perlas ay pumasok sa isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang mga kamay. Pangulo, gumawa ako ng mga pagsasaayos tungkol sa live streaming platform ni Lily Linden. Narito ang aming buwanang ulat ng kita. Mangyaring tingnan ang Daryl na sinagap sa pamamagitan ng mga dokumento at ngumiti, HMM, hindi masama. Kinakailangan niyang umamin. Pearl ay napakakap-interesado ka ba sa pag-drop? Ipinadala nila sa amin ang isang imbitasyon na mas maaga ngayon. Auction ni Roger. Ano ang pangalan ni Lund na iyon? Naisip ni Daryl sa kanyang sarili. Na, hindi interesado. Pangulo, ito ay hindi lamang anumang auction, perlas dali-dali idinagdag sa. Ito ay naka-host ng pamilya Roger. Daryl frowned. Narinig niya ang pamilya ni Roger. Ang mga ito ay itinuturing na isang malaking pamilya, ngunit karamihan sa kanilang mga pamumuhunan ay wala sa Donghai City. Samantala, nagpatuloy ang perlas, ayon sa kanila, hindi lamang sila auction ng mga bihirang jewels, kundi pati na rin ang maraming mga kayamanan sa unlown sa mundo. Bilang karagdagan sa mga ito, real estate, mga numero ng plaka ng lisensya, at iba pa ay din auction sa sinabi na, si Pearl ay tumingin sa Daryl na may pag-asa. Nais ng Pearl na dumalo sa auction mula sa kalahati ng isang buwan na ang nakalipas. Aido siya na sila ay auction ng isang pares ng ang pagsamba ng kristal, limitado sa mga pares ng 99 sa mundo. Tulad ng iba pang batang babae, pagmamayari nito ang kanyang panaginip, ngunit hindi pa rin niya kayang bayaran ang isang pares ng mga ito sa kanyang kasalukuyang kakayahan sa pananalapi. Ang gusto niyang gawin ay nakawin ang isang sulyap sa pares sa auction. Nakikita ang hitsura ng pag-asa. Sa Pearl, itinuturing ni Daryl para sa isang sandali at nodded, "Fine, maaari kang sumama sa akin." "Salamat, Pangulo." Perlas chirp. Nadama niya na napakalubha na nagtatrabaho para sa gayong idle-hearted boss. Si Avon Young ay medyo nalulumbay sa nakaraang ilang araw. Hindi niya ihimaw kung bakit, ngunit ang pag-iisip ni Daryl ay patuloy na pumapasok sa kanyang isip. Ang imahe niya ay naghahain ng mga anti-gang kagamitan, ang hitsura niya ay nakikipaglaban sa mga peteng, ang kanyang katapangan. Nang pag-save ng lahat, at nasaktan ng mga magnanakaw. Kahit habang siya ay sakop sa dugo, ang malalim na bordado ay pinananatiling kumikislap sa kanyang isip tulad ng isang sumpa. Hindi niya matulungan ang kanyang puso mula sa pagkatalo ng mabilis kapag nakita niya siya. Ito ay halos kalahati ng isang buwan mula noong siya huling narinig mula sa Daryl. Nagtaka siya kung nakuhang muli siya, nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya. Nadama ni Yvonne na siya ay may sakit, hindi interesado sa anumang bagay na nangyayari sa tabi niya. Yvonne. Samantala, ang kanyang ama, si Kingston, ay dumalaw sa sala. "Bakit ka nag-aalala sa bahay muli? Pumunta tayo. Dadalhin kita sa isang kawili-wiling kaganapan." Napansin ni Kingston na ang pakiramdam ni Yvonne. Sa ilalim ng panahon at nais na magsaya siya. "Tatay, hindi ko naramdaman na lumabas," Yvonne mumbled. Nakangiti si Kingston, "Tiyak na gusto mong pumunta sa auction na ito. Narinig mo ba ang auction ni Roger? Magkakaroon ng maraming mga anti-gang ibinebenta sa auction na ito. Sino ang IME? Baka umuwi ka sa pagsamba ng Kabanata 188. Sigurado ka seryoso? Okay, kukunin ko na mabago ka agad." Yvonne ay kalugod-lugod. Laging nais niya ang isang pares ng pagsamba sa mga sapatos na kristal para sa sarili. Nang makita niya si Lily na may suot na ito, hilingin niya si Lily upang tulungan siyang makakuha ng isa pang pares. Unfortunately kailanman, walang ideya si Lily na nagpadala sa kanya bilang regalo,
Siya ang aking ama, hindi sa iyo. Mangyaring gamitin ang iyong mga salita ng matalino. Bumaling siya kay Kingston at tinanong, Tatay, ano ang tungkol dito? Bakit mo hiniling na dumating siya na si Yvonne ay nabalisa sa nakaraan nakita na nakuha na niya? Sinabi ni Kingston kay Tristan sa isang mababang boses, Bata, binibigyan mo ako ng isang mahusay na pagkakataon. Lahat ng ito ay nasa iyo ngayon. Tatay, huwag kang mag-alala. Talagang gusto ko si Yvonne, hindi ko kayo pababayaan, si Tristan ay tumitig. Kingston nodded at nakuha sa kotse. Isa pang bagay, idinagdag niya, tinatawagan ako ng tatay, ay tila hindi pa rin naaangkop. Naiintindihan, Ama. Sa gitnang gusali kung saan ang auction ay naganap, si Pearl at Daryl ay bumaba mula sa kotse. Isang pamilyar na figure ang nahuli sa kanyang mata. Hindi masyadong malayo, si Dax Sanders ay nakadamit sa isang suit habang chit-chat sa ilang mga executive kasama ang kanyang asawa, Nancy. Sa sandaling nakita niya si Daryl, lumakad siya patungo sa kanya, nakangiti. Daryl, narito ka rin. Ikaw ba ay nag-iisa? Nasaan ang aking kapatid na babae? Tinanong ni Dax habang binati niya si Daryl. Ang huling pagkakataon na si Daryl ay nasugatan, si Lily ay nanatili sa tabi niya, inaalagaan siya. Ipinapalagay niya na may magandang relasyon sila. Si Daryl ay tumawa habang lumingon siya sa perlas, Sige, huwag mong hanapin, makikita mo ako bago magsimula ang auction. Okay, sumagot si Pearl bago lumakad sa bulwagan. Bro, sino iyon? Dax question sa isang smirk. Ay nilibang na ang kanyang kapatid ay laging nagpunta sa paligid na may napakarilag na babae sa tabi niya. Si Daryl ay ngumiti, aking kalihim. Kalihim. Dax laugh, may isang sinasabi na goes, kapag ikaw ay abala, hayaan ang iyong kalihim alagaan ito. Kapag libre ka, alagaan ang iyong sekretarya. Habang nakikipagpalitan sila ng pagtawa, ang pagsabog ng tandang ay nagmula sa karamihan. Isang BMW ang nakuha, at agad na naging sentro ng pansin si Yvonne mula sa kotse. Dam ito. Daryl muttered sa kanyang sarili, biglang pag-alala na hindi siya sumagot sa alinman sa kanyang mga mensahe. Daryl, nakita siya ni Yvonne mula sa karamihan. Nagmadali siya. Si Yvonne ay kaakit-akit gaya ng dati. Ang kanyang simpleng t-shirt at pantalon ng denim ay lumitaw ang kanyang katawan bilang kaakit-akit gaya ng dati. Ang mga lalaki na nakapalibot sa kanya ay hindi maaaring makatulong sa pag-lock ng kanilang tingin sa kanya. Gayunpaman, ang mukha ni Kingston ay naging berde sa paningin ni Daryl. Ano ang ginagawa niya sa isang auction tulad nito? Hindi niya maaaring isipin pabalik sa araw na dumating siya sa paningin ng tatlong kababaihan na nakatali sa lubid ni Daryl. Kabilang sa tatlo sa kanila ang kanyang sariling anak na babae, Yvonne. Kabanata 189. Kingston scowled bilang ibinigay niya Tristan isang matigas hitsura. Naintindihan siya ni Tristan sa kanya at nagmarcha, tingnan ang hindi ito live-in lead-in-law ng Linden. Tulad ng sinabi ni Tristan, inilagay niya ang kanyang braso sa baywang ni Yvonne, Yvonne, bakit ka nag-aalala sa pagbati sa kanya? Siya ay walang anuman kundi isang live-in na anak na lalaki. Si Yvonne ay nag-stomp sa kanyang paa habang lumapit si Tristan sa kanya. Sinusubukan ni Tristan na ipagparangalan ang kanyang kayamanan sa harap niya. Naturally, siya treated Daryl bilang isang kaaway. Haha, tama ka. Ang isang mahinang tao ay maaaring dumating din, tinawanan ni Tristan, nakatingin si Daryl sa mata. Tulad ng iyong masasabi, isang mapagbigay na tao. Hindi ko naisip ang pagpapahiram sa iyo ng isang kaibigan kung gusto mong bumili ng isang bagay sa ibang pagkakataon dahil ikaw ay kaibigan ni Yvonne. Sa pag-iisip na iyon, inunitin niya ang kanyang ulo patungo sa kanya. Come on, subukang hit ako. Pindutin mo dito, ang bahaging ito ng aking ulo. Itinuro niya sa kanyang sarili. Kung maglakas loob ka na mag-ipon ng isang daliri sa akin, mas mahusay kang maging handa upang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan, ikaw smack. Dax threw isang punch karapatan sa kanyang ulo. Si Tristan ay umungol habang ang kanyang ulo ay umuusad. Mas mahusay mong panoorin. Tristan yelled, sa sandaling ang auction ay tapos na, gusto kong makita ang dalawa sa iyo sa paglalagay sa sahig.
Dax punch kanya kaya mahirap na siya halos fainted. Tristan, sapat na iyan. Huminto ka sa paligid. Ivan interjected bilang siya marched sa kanyang takong sa hall. Ivan, maghintay. Tristan yelled. Ang bulwagan ay napakaluwag bilang 4 na basketball court. Ito ay halos puno si Tristan ay walang pagpipilian ngunit umupo sa tabi niya. Ang mga upuan ay napuno ng halos 1,000 dadalo. Ito ay talagang isang grand auction. Hindi nagtagal, ang kaganapan sa wakas ay nagsimula. Nagsimula sila sa ilang mga ordinaryong jewels at antiques, na may panimulang presyo lamang ng ilang libong bucks. Tulad ng tagapagmana ng isang anti-gang negosyo, si Ivan ay hindi interesado, na nakita na nila ang lahat. Panipi. Kabanata 190. Ito ay hanggang sa ika-5 item sa auction na inalis ang hininga ng mga kababaihan sa bulwagan. Ang kanilang nagniningning na mga mata ay nakadikit sa mga sapatos na nakadisplay, isang mahusay na ginawa na pares ng sapatos na gawa sa kristal. Ito ang Worship of Crystal. Agad na kinuyam ni Ivan ang mga kamao, ang mga mata ay nagniningning sa sobrang kaba. Palagi niyang ginasto ang isang pares ngunit hindi nakakakuha ng isa. Pagkatapos ng pangharap na harap nila, desidido siyang bilhin ito. Hindi niya kayang umupo pa rin habang nakatuon sa sapatos. Matapos makita ang panimulang presyo na 50 milyon, ang kanyang naiilaw na mukha ay naging mapurol dahil sa pagkabigo. 50 milyon bilang ang humihiling na presyo. Alam ng lahat na ang orihinal na presyo ng pares ng takong na ito ay 30 milyon lamang, subalit ang panimulang presyo ay 50 milyon dito. Hindi lamang iyon, maraming kababaihan ang tila determinadong agawin ang pares para sa kanilang sarili. Ang auction ay magiging napakamapagkompetensya. Gayunpaman, nagdala lamang si Ivan ng 60 milyon na cash. Ivan, ay imo na nabantayan mo ito para. Habang huwag kang mag-alala, tutulungan kita na makuha ang mga ito ngayon. Tristan immune na ito ang kanyang pagkakataon. Sa nasabing iyon, tinaas niya ang kamay. 50 milyon. Tumawad si Mr. Zink ng 50 milyon. Panipi. Ang auctioneer ay isang napakarilag na babae na may bahagyang namula ang labi habang nakangiti. 60 milyon. 70 milyon. 75 milyon. 8 milyon. Sa loob ng ilang minuto, ang presyo ay umangat sa 80 milyon. Ha? Natabig si Tristan. Anong nangyari? Ano ang mali sa mga kababaihang ito, nagbabayad ng 8 milyon para lamang sa isang bobo na takong? Nangako siya na kukuha ng sapatos si Ivan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magbid muli. 81 milyon. Sumigaw si Tristan sa pamamagitan ng mga ngiting ngipin. Ha ha ha. Ang bulwagan ay nahulog sa isang pag-iyak ng tawa pagkatapos niya alok 1 milyong higit lamang ito kaysa sa nakaraang bid. Walang pagpipilian si Tristan. Kahit na ang kanyang pamilya ay itinuturing na mayaman, hindi niya masunog ang pera ng ganoon. 70 milyon. Isang babaeng maikling buhok ang bumaril, itinaas ang card sa kanyang kamay. 70 milyon. Si Miss Goyard dito ay naglalagay ng 70 milyon. Sigaw ng auctioneer sa kaba. Ang auctioneer ay nakakuha ng isang komisyon sa bawat item na naibenta. Bagaman mababa ang komisyon, isang maliit na porsyento ng 70 milyon ang marami. Samantala, nagulo ang buong bulwagan. Sa lahat ng katapatan, ang pagsamba sa kristal ay mukhang malinis, ngunit kung gaano karaming mga kababaihan sa mundo ang maaaring magsuot ng mga ito. Mayroon lamang 79 na pares sa mundo. Hindi lahat ay maaaring ilagay sa kanila. Karamihan sa mga panauhin ay nakitungo sa kanilang mga negosyo. Ang mga ito ay sapat na matalino na hindi na magbid pagkatapos ng 70 milyong bid ni Miss Goyard. Ang mukha ni Tristan ay namula ng isang malalim na pula. Ito ay higit sa kanyang budget. Grabe, 70 milyon. Naintindihan ni Ivan si Tristan at hinawakan. Tristan, ako ay sumubok, aliw niya. Di bale, huwag mag-abala. Ayoko na, panipi. Halatang nagsisinungaling si Ivan. Nagustuhan niya talaga ang sapatos, ngunit hindi rin niya ito kayang si Tristan. Ivan,
Kung hindi mo na nagustuhan, hindi ko na ito aalohan, single ni Tristan. Hahaha. Hindi na napigilan ni Daryl ang kanyang sarili at tumawa siya. Nakakatuwa ang id na ito. Hindi ba niya inaangkin na sobrang yaman? Paano siya ganon kadali nag-back out? Ano ang tinatawanan mo? Umungal si Tristan. Kahit papaano makakaya ko ang 70 milyon. Ano naman sa'yo, maaari ka bang magbayad ng hanggang 70 milyon? Si Daryl, bilang isang buhay na manugang, naiisip ko lang kung gaano ito nagpapakumbaba. Pumunta ka ba dito upang makaramdam ng buhay dahil ang iyong pag-iral ay halos hindi naipon sa bahay? Hindi nagugustuhin ni Tristan na masaktan pa si Daryl. Kung sa bagay, kumalas pa rin ang suntok mula kay Dax. Si Yvonne ay nainas ni Tristan. Natutuwa siya nang handa siyang magbid ng sapatos para sa kanya, ngunit ngayong nagsimula na niyang lokohin ulit si Daryl, hindi siya humanga. Bagaman mahirap si Daryl, siya ay isang matapang at matapat na tao. Tristan, kung patuloy kang kumilos ng ganito, aalis ako, kumunot ang noo niya. Kabanata 171. Sige, titigil na ako. Para lang ito sa kanyang kabutihan. Ang manugang na ito ay nangangailangan ng kaunting turo, iyon lang, sagot ni Tristan. Hindi pinansin ni Daryl ang kanyang mga sinabi. Ngumisi siya at nagpadala perlas isang teksto. Sa parehong sandali, ang auctioneer martilyo ang kanyang paglalakad, siya yelled, 70 milyon para sa ginang doon. Pagpunta sa 1 beses, pagpunta 2 beses, pagpunta 100 salungguhit milyon, mahinahon na nag-interjected si Pearl habang nakataas ang kanyang kamay. Napanganga ang karamihan. 100 milyon para sa isang pares ng mataas na takong. Galit ba siya? Galit ba lahat ang mga babae? Lahat ay nag-walk kay Pearl. Siya ay kaaya-aya at matikas sa isang profesional na sangkap ng negosyo na gumawa ng ilang kalalakihan. Mayroong kasabihan na napupunta, ang isang mabuting kabayo ay nararapat sa isang mahusay na syahan, natural lamang na ang gayong napakarilag na babae tulad ni Pearl ay karapat-dapat sa pagsamba kay Crystal. Kahit na parang kalmado si Pearl, nanginginig siya sa sobrang kaba. Nakatanggap siya ng mga tagubilin mula kay Daryl na magbid para sa pagsamba kay Crystal sa huling minuto. Kahit na sinabi niya na ang pares ng takong ay hindi inilaan para sa kanya, ngunit upang makapagbid para sa pangulo ay pantay na nakakaganyak. Hindi sigurado si Pearl kung para saan ang The Worship of Crystal, ngunit sa natapos na ang auction, napagpasyahan niyang susubukan niya ito at kumuha ng isang pares ng mga larawan, na higit sa sapat para sa kanya. 100 milyon, pagpunta minsan, pagpunta 2 beses, pagpunta ng 3 beses, sold to MS. Hindi maitago ng auctioneer ang kanyang kaguluhan. Ang dami ng tao sumabog sa palakpakan. Kinagat ni Yvonne ang kanyang labi sa pagkabigo. Mukhang hindi siya makakakuha ng isang pares ng The Worship of Crystal. Ang susunod na item na nasa talahan na yan ng auction ay isang maliit, masalimuot na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ng auctioneer ang kahon, natigilan ang lahat. Isang madilim na elixir pill ang nakaupo sa kahon. Sa tulad ng isang high-end na auction, ang elixir pill ay dapat maging pambihira. Lahat, inaasahan ko na maraming mga magsasaka sa atin ngayon. Kaya, maaari kong ipakita sa iyo ang highlight ng auction na ito. Sinabi ng auctioneer. Nagpatuloy siya, ang elixir pill na ito ay tinatawag na godly tableta. Makatutulong ito sa mga magsasaka na masira ang kanilang mga limitasyon. Kung ikaw ay natigil sa isang level 5 master, o isang level 5 master general, ang makadiyos na tableta na ito ay makakatulong sa iyo na malusutan. Ang tableta na ito ay napakabihirang at mahiwagang. Panipi. Ang daming nagbulang-bulungan sa tuwa. Lahat po. Immune na ang paglalakbay ng isang cultivator ay mahirap at mapaghamong. Marami ang na-stock sa isang tukoy na antas para sa kanilang buong buhay at hindi na umakyat pa. Sa makatuwid, ang Diyos na tableta na ito ay hindi lamang napakabihirang at mahiwagang ngunit hindi rin mabibili ng salapi. Parehas ding nasa sabik si Dax. 2 taon na ang nakakaraan, naabot niya ang level 5 master ngunit na stock doon mula pa noon.
Ayon sa kanyang lolo, ang ilang mga tao ay sumikat sa level 5 master at hindi natagpuan sa natitirang buhay. Gayunpaman, kung ikaw ay mapalad, maaari kang lumusot sa loob ng 3 taon. Nakalulungkot, ang karamihan ay mananatiling stagnant. Ang pangunahing kadahilanan na dumating si Dax sa auction na ito ay para sa godly pill na ito. Makadiyos na tableta. Umirap si Daryl. Sumimangot siya. Pamilyar si Daryl sa proseso ng paggawa ng tableta, mayroon pa siyang natitira sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang ipinagbibili ay mukhang naiiba mula sa isang nakuha niya, gayon din ang pill na kulang sa ilang aura na pang-espiritual. Sa gayong eksklusibong auction, ang Pildores ay hindi maaaring peke. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Daryl na ang makadiyos na tableta ay iningatan ng masyadong mahaba, na wala na itong epekto. Nang maisip ito ni Daryl, nakuha niya ang manual ng Infinite Elixir na malapit sa isang sinaunang libingan. Naniniwala siya na hindi gaanong mag-iimo kung paano ay extract ang tableta sa mga panahong ito. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pill na auction ay dapat na ginawa ng mahabang panahon at itinago sa imbakan ng ilang mga dekada, o marahil kahit na siglo, kaya't ang epekto ng gamot ay dapat na matagal na nawala. Kabanata 172. Pinukpok ng auctioneer ang kanyang paglalakad upang makuha ang pansin ng lahat. Sumigaw siya, ang makadiyos na tableta, simula sa 1 bilyon, hayaan mong simulan ang pagbid. Ang karamihan sa mga tao ay sumigaw, sinusubukang mailap ang isa't isa. Sa ilang minuto lamang, ang presyo ng pill ay umabot sa 4 na bilyon. Ano ang F***? Nagulat si Daryl. Ibinente niya dati ang kanyang makadiyos na tableta kay Brandon sa halagang 2 bilyon, at kay Zachariah, na ipinakilala ni Brandon, sa 3 bilyon. Doon niya naisip na kumita siya ng malaki. Sino ang immune na ang tableta na ito ay maaaring mas mataas sa isang auction. Ang pagbid ay umakyat sa 4 na bilyon, at walang palatandaan na titigil ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Tatawad sana si Dax nang hilahin siya ni Daryl pabalik. Naguguluhan siyang nagtanong, Daryl, ano ka? Desidido si Dax sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa pill kahit na ano. Hindi niya nais na makaalis sa level 5 master para sa kanyang buong buhay. Ang godly pill ay isang bihirang item, na kahit gaano karaming pera ang ginugol niya, dapat ay mayroon siya nito. Nakikita kung paano mainitin ang ulo ni Dax, umiling si Daryl, Dax, huwag kang sumali sa karamihan ng tao. Ang godly pill ay totoo, ngunit ang spiritual aura nito ay nawala ang epekto nito. Bukod dito, ang pill ay isang ikatlong lason. Ang espiritual na aura na nagbalanse nito ay nawala, ngunit ang lason ay nananatili. Ang pag-ubos nito ay magdudulot ng higit na pinsala sa iyo. Wala na ang spiritual aura. Natarante si Dax. Naupo siya, mukhang nagtataka. Tinanong niya, Daryl, paano mo malalaman? Ang kaibigan niyang ito ay patuloy na nagulat sa kanya. Ginawa ko ang tableta sa aking sarili ng hindi mabilang na beses, syempre ay imo, naisip ni Daryl. Tumawa siya, hindi ko masabi sa iyo ngayon, magtiwala ka lang sa akin. Tumanggaw si Dax, pinagkakatiwalaan niya si Daryl sa kanyang buhay. Narinig ni Tristan na umupo sa tabi nila ang usapan nila. Napaiyak siya ng tawa. Tinuro niya si Daryl at sinabi, Daryl, nahanap ko na ikaw ay isang espesyal na tao. Pinahiya mo ako dahil hindi ko nakuha ang The Worship of Crystal, ngayon inaangkin mo na ang Pildores ay peke. Napahirapan mo ba ng sobra sa Lindons na nagalit ka na? Sinusubukan mo bang magdulot ng kaguluhan sa auction na ito o ikaw ay mapagpanggap lang? Ang tawa ni Tristan ay sanhi ng pagtingin sa kanya ng maraming tao. Kalmadong sumagot si Daryl, ano ang gagawin sa iyo, hindi mo man lang kayang bayaran. Si Tristan kay Daryl ay pinagtatawanan lamang. Napahiya si Tristan. Nakita niya na ang ilan ay nakatingin sa kanya, kaya't nagrabot siya ng malamig, oo hindi ko kayang bayaran ang ilang bilyon, ngunit ikaw. Kaya ako pagkatapos magbid para sa The Worship of Crystal na nasira ka, tinatansya kung mayroon kang 200 natitira. Haha.
Hindi nasiyahan si Tristan sa kanyang pagbawi. Sinigawan niya ang karamihan, lahat. Ang live na manugang na ito ay inaangkin na ang makajos na tableta sa entablado ay peke. Nagtawanan ang lahat. Ang taong masyadong maislan sa pananamit na ito ay isang manugang na manugang. Ano ang nangyayari sa mga araw na ito na ang sino mang maaaring makapasok sa auction na ito? And he spews nonsense. Sa pagtingin sa gulo, isang binata na sinamahan ng ilang mga bantay ang lumapit sa kanila. Ang binata ay si Julian Roger, ang auction coordinator. Sinabi niya, "Ginoo, mangyaring manahimik ka." Magalang si Julian ngunit matatag. Bilang tagapag-ugnay ng auction na ito, nais niya tiyakin na ang auction ay nagpunta ng maayos hanggat maaari. Nagkibit balikat si Tristan, sinabi niya, "Nagkakamali ka. Hindi ako ang gumagawa ng ingay. May iba pang sumusubok na magdulot ng kaguluhan sa auction mo." Tinuro niya si Daryl, at sinabing, "Ang taong ito, sinabi niya na ang iyong godly pill ay peke. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya." Sa puntong iyon, medyo nagpanik si Ivan. Humingi siya ng paumanhin kay Julian, "Roger, humihingi ako ng paumanhin, tatahimat kami. Nagbibiro lang sila. Sigurado ako na ang mga item sa auction mo ay hindi peke, paano ito magiging?" Kabanata 173. Nabulabog din si Tristan, sinabi niya, "Ivan, bakit mo siya ipinagtatanggol? Sinabi lang niya na ang godly pill ay peke. Huwag mag-abala sa pagtakip para sa kanya." Sumimangot si Julian. Siya ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan sa panahon ng auction. Kung ito ay ibang tao, ilalabas niya sila. Gayunpaman, ito ay si Ivan ng pamilyang Young. Kaya't pinili niyang maniwala sa kanya. Nakangiting tumanggo siya at sinabing, "Okay, kung nagbibiro ka, mangyaring manahimik ka." Nga aalis na si Julian, banayad na sinabi ni Daryl, "Roger, nawalan ng nakapagpapagaling na epekto ang iyong makajos na tableta, hindi mo ito dapat ibenta." Ang buong karamihan ng tao ay lumingon kay Daryl. Baliw siguro tong lalaking ta. Paano posible na ang isang malaking, eksklusibong auction na tulad nito ay nagbebenta ng isang ineffective na tableta? Huminto si Julian sa kanyang mga track, at tinanong, "Ano ang ginawa mo?" Balisa si Ivan. Hinawakan niya ang manggas ni Daryl, at nagmakaawa, "Daryl, mangyaring huwag nang magsalita." Pinagkakatiwalaan ni Ivan si Daryl sa pagkilala sa pagiging tunay ng mga antigo, ngunit ano ang ginagawa niya tungkol sa paglilinang? Nagawa niyang kumbansihin si Julian ngayon lang, ngunit pagkatapos ay nagsalita si Daryl. Ito ay isang gulo na mahirap malinis. "I dare you to say it one more time." Pananakot ni Julian. Dahan-daang tumayo si Daryl, tinignan si Julian na may seryosong ekspresyon, at sinabi na nawala ang epekto ng godly pill. "Kung may kumonsumo dito, baka mamatay sila." Panipi. Nawala ang epekto nito. Siniko ni Julian, nang hindi nag-aalok ng anumang counter-argument, malamig niyang sinabi, "Wala. Akong pakialam kung sino ka, mangyaring umalis ka agad." Hindi niya papayagan ang sino man na maging sanhi ng anumang kaguluhan sa panahon ng auction. Kinagat ni Ivan ang labi niya, nakiusap siya kay Julian, "Roger, nakikiusap ako sa iyo na huminahon ka." Hindi niya gaanong ginagawa ang tungkol sa paglilinang, kaya't bakit siya nagsalita ng hindi naman? "Humihingi ako ng paumanhin para sa kanya, mangyaring doon, ti-ike out siya." Panipi. MS. Young. Bulalas ni Julian. Ang Youngs ay isang pamilya ng mga anti-gun collector. Ang mga miyembro ng mas mataas na uri ng lipunan ay nagbibigay ng bawat isa sa mga antigo bilang mga regalo, sa gayon ay patuloy siyang tumawid sa mga landas kasama ang mga Young. Kung hindi niya pakinggan ang pakiusap ni Ivan, baka masama ito sa kanya sa hinaharap. Gayon din, sinulyapan niya si Dax Sanders na nakaupo sa malapit. Paano nakikipagkaibigan si Daryl sa kanya? Ang Sanders ay isa ring lubos na kagalang-galang na pamilya na hindi kayang manaizen ng isang tao. Sa makatuwid, tumawa si Julian at umalis kasama ang mga bantay.
Nakikita kung paano nabuksan ang sitwasyon, sumigaw si Tristan, "Ivan, bakit ka nagmamakaawa sa ngalan nito? Ang taong ito ay puno ng kalokohan, dapat siyang palayasin." Kinagat ni Ivan ang labi. Bagaman nagustuhan niya si Daryl, ilang mga salita ang dapat sabihin. Sa ganitong uri ng mga kaganapan sa high-end, kailangang pumili ng matalinong tao. Kung wala siya ngayon, hindi lamang maalis si Daryl, tatanggap din siya ng pambubugbog. Sa pag-iisip na iyon, bumulong siya, "Daryl, mangyaring ihinto ang pagsasalita. Ang auction na ito ay hindi magbebenta ng counterfeits. Ang auction ni Roger ay ginanap sa huling ilang taon at mayroon silang natitirang reputasyon. Kung ikaw ay pinalayas, sino ang tutulong sa akin kilalanin ang mga antigo?" Panipi. Hindi may kakaila na ang Ivan ay may mataas na EQ kahit na hindi masaya si Julian kay Daryl, lumambot siya nang marinig ang mga salita nito. Sabihin sa katotohanan, kung si Daryl ay pinalayas, hindi niya malalaman kung kailan sa susunod na makikita niya siya ulit. Hindi na nagsalita pa si Daryl. Ang pagbid para sa makajos na tableta ay masidi tulad ng dati. Walang naniwala kay Daryl nang sabihin niyang hindi epektibo ang pill. 5 bilyon mula sa lalaking ito dito. Sigaw ng auctioneer. Namangha ang buong karamihan. 5 bilyon. Paano maibebenta ang isang simpleng pill sa halagang 5 bilyon? Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa matandang lalaki sa unang hilera. Nakasuot siya ng isang jacket na chino, na may isang dragon-headed na stick na nasa tabi niya. Ang lalaki ay may isang ulo na puno ng puting buhok at tila siya ay nasa edad na 10 taon, ngunit siya ay puno ng espiritu. Bukod dito, mayroon siyang malalim, makapangyarihang aura, malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Asterisk 6, ang isang makajos na tableta ay napakahalaga. Dapat akong gumawa ng higit pa kung mayroon akong oras, naisip ni Daryl. 5 bilyon, pagpunta ng 1 beses, pagpunta sa 2 beses, pagpunta sa 3 beses, sold. Sa lalaking nasa harap, ang tagalako ay sumigla. Nagkaroon muna ng katahimikan, pagkatapos ay isang pag-ikot ng masasayang palakpakan. Ang karamihan ng tao ay palihim na nagtataka kung paano makagastos ang taong ito ng 5 bilyon sa isang makajos na tableta, dapat siya ay isang taong makapangyarihan. Gayunpaman, tila hindi siya pamilyar, o tulad ng isang tanyag na tao sa mundo ng negosyo. Agad na inabot ng auctioneer ang godly pill sa matanda. Ang matandang lalaki ay puno ng kaguluhan, bulalas niya, 10 taon. 10 taon na. Sa wakas ay makakalusot ako mula sa isang level 5 Master General hanggang sa isang Master Marquis. Kabanata 174. Ano? Antas 5 Master General. Napanganga ang karamihan. Ang matandang lalaking ito ay isang antas 5 Master General. Gaano siya katapang? Si Megan ay isang senior sister sa sektang MA. Natigil siya bilang isang level 5 master, sa tulong ng godly pill ni Daryl na napagtagumpayan niya sa level 1 Master General. Mayroong maraming mga nagtatanim, ngunit ang karamihan sa kanila ay nasa antas ng master. Ang kasanayan sa paglilinang ay masyadong mahirap, kahit na ang pinakamahusay sa kanila ay natigil sa isang antas ng 5 guro sa natitirang buhay nila. Gayunpaman, ang matandang lalaki ay isang level 5 Master General. Ito ay kamanghamanghang. Binabati kita, Lolo. Isang batang babae ang nagpasaya. Napakagandang batang babae. Halos 18 o 19, siya ay pambihirang maganda sa isang mahabang damit. Ang matandang lalaking ito ay lubos na maswerte na magkaroon ng isang apo na tulad niya. Tumanggo ang matanda bilang sagot, saka isinubo ang makajos na tableta sa kanyang bibig. Ano? Halos hindi siya makahintay. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa matandang lalaki ngayon na may mga mata na puno ng inggit. Sa tableta, ang matandang lalaki ay maaaring masira upang maging isang Master Marquis. Ang antas na ito ay ibang mundo. Ito ay napakabihirang upang saksihan. Sumimangot si Daryl. Nag-aalala siyang baka may mangyari. Malakas na biro ni Tristan, Daryl, hindi mo ba sinabi na ang pill ay hindi epektibo at mapanganib? Tila na ang matanda ay mabuti.
Ang isang taong naiinggit na tulad mo ay may sasabihin kahit na dahil hindi mo pag-aari ito. Ang ilang mga tao chuckled. Thud. Bigla na lang namula ang mukha ng matanda nang mahulog ito sa lupa. Lolo, napasigaw ang dalagita sa gulat. Ang dami ng tao ay bumaba sa gulo. Paano ito nangyari? Dapat ay lumusot siya, bakit siya pumasa sa halip? Lahat ay flabbergasted. May nagturo kay Daryl at sinabing, nabanggit niya na ang pill ay hindi epektibo, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Sa katunayan, sinabi niya iyon. Natarante si Tristan. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Maaari bang sabihin ni Daryl ang hinaharap? Imposible. Isa lamang siyang mabuting buhay na manugang. Ano ang imo? Ito ay dapat na isang pagkakataon. Nanginginig din si Ivan. Namangha siya kay Daryl. Ilan ang sikreto sa lalaking ito? Isang tao, mabilis, mangyaring tulungan. Ang batang babae na ay miling ng kanyang lolo ay sumigaw. Pinalibutan sila ng lahat ngunit walang naglakas loob na tumulong. Kinakabahan na lumapit si Julian, tinanong niya, Miss, may karamdaman ba ang iyong lolo? Ano ang sinabi mo? Malamig na tinitigan siya ng dalaga. Nakakatakot ang aura niya. Ang aking lolo ay hindi kailanman nagkasakit. Dapat itong ang tableta, huwag mo manggahas na subukang tumakas mula dito, banta niya. Ang lahat ay namangha, paanong ang isang batang babae ay mayroong isang napakalakas na aura. Kabanata 175. Isang batang lalaki na nakasot ang lumapit sa kaguluhan. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Ang taong nagtanong ay si Zack Roger, ang panganay na anak ng pamilyang Roger. Pinamahalaan niya ang buong auction. Pagkakita kay Zack, pumala si Julian ng maluwag, at sinabi, Zack, pumanaw ang matandang ito. Giit. Nang dalaga na dahil sa makajos na tableta na aming na-off. Nakasimangot si Zack at malamig na tumawa sa dalaga. Sinabi niya, Miss, naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, ngunit ang mga item na sinusubasta namin ay totoo. Panipi. Ang auction ni Roger ay gaganapin sa nakaraang ilang taon, at walang mga isyu noon. Kung ang taong ito ay namatay, dapat na ito ay dahil sa kanyang kalusugan. Si Zack was ang panganay na anak ng pamilyang Roger, wala siyang takot. Tigilan mo na ang pagsasalita at tulungan mo akong iligtas ang aking lolo. Kung may mangyari man sa kanya, tatapusin ko ang Rogers. Ay pagbabante ng dalaga. Bagaman hindi malakas, maririnig siya ng buong karamihan ng tao. Kinilig sila. Gaano katindi ang mukhang cute na batang babae. Tumawa si Zack at sinabing, Miss, walang pakinabang sa pagbabante sa akin. Bilang tagapamahala ng auction, nararamdaman ko para sa iyong apuhan, ngunit wala kaming magagawa kundi ang tumawag para sa isang ambulansya. Nais mo akong bantayin, ikaw, masyadong bata para sa... Ano? Biglang walang imak ni Zack. Nakita niya ang isang gintong token sa kamay ng dalaga. Naka-floor siya. Nanginginig siya sa takot at humingi ng tawad, pasensya na. Maliwanag na bulag ako. Ito ay isang-isang walumpang pagbabago sa pag-uugali. Ang batang babae ay malamig na nagsalita, ang aking lolo ay isang level 5 Master General, mayroon siyang isang malakas na katawan. Kung may mangyari sa kanya ngayon, sisiguraduhin kong nawala ang iyong pamilya mula sa balat ng lupa. Naiintindihan, lubos na naintindihan. Tumanggo si Zack. Pagkatapos ay sumigaw siya, Doktor. Mabilis, isave ang taong ito. Ano? Bakit binago niya ng mabilis ang ugali? Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa token ng dalaga. Ito ay ginawang ng purong ginto na may malabuhay na mga tao at hayop kulit dito. Sino ang batang babaeng ito na gumawa ng isa sa mga Ogrogers kowtow? Sumimangot si Daryl. Hindi niya inaasahan na sa ganoong subasta, maraming makapangyarihang tao sa kanila. Patanjin ako. Isang maliit na silhweta na may mataas na takong ang lumapit kay Zack. Ito ay si Shelly Sullivan, ang Chief of Staff ng ospital. Siya ay kilala bilang himalang manggagamot ng Haidong-Hai City. Tumawag si Zack ng ilang kawani sa medisina upang itigil sa auction kung sakaling may mga emerhensyang medikal. Dahil malaya siya ngayon, nagpasya siyang sumama.
Nakapwesto siya sa backstage. Hindi siya nagbayad ng anumang pansin sa auction, nagpe-play sa kanyang telepono. Ito ay kapag narinig niya ang isang tao na sumisigaw para sa isang doktor, na siya ay lumapit kasama ng ilang iba pang mga nurse. Nang makita si Shelly, ngumiti si Daryl. Salamat sa Diyos para sa iyo, Chief Shelly. Mangyaring tingnan ang matandang ito. Labis na nabalisa si Zack. Dito kay Shelly, medyo gamaan ang pakiramdam ni Zack. Kung hindi man, kung may nangyari man sa matanda, ang pamilya Roger ay hindi makayanan ang responsibilidad. Ginamit ni Shelly ang kanyang stethoscope sa matanda. Pagkaraan ng 1 minuto o higit pa, siya ay nakasimangot at sinabi, kung titingnan ang kanyang sitwasyon, dapat ito ay dahil sa pagkonsumo ng isang hindi magandang gamot. Nagresulta iyon sa isang pagbara sa utak na naging sanhi ng pagtigil ng paggana ng kanyang katawan. Walang sinabi ang dalaga habang tinitigan niya si Zack halatang dahil ito sa godly pill. Ang karamihan ng tao ay nagbulang-bulungan sa talakayan, kaya't ito ang Diyosong tableta pagkatapos ng lahat. Halos naluluha si Zack was, nakiusap siya, Chief Shelly, nakikiusap ako sa iyo na isave ang matandang ito, mangyaring. Kung may mangyari man sa matanda, ang kanyang pamilya ay ginawa para sa. Umiling si Shelly, sinabi niya, ang sitwasyon na ito ay medyo komplikado. Walang sapat na mga supply ng medikal dito at nakatali ang aking mga kamay. Ang pinakamahusay na paraan ay send upang may padala siya sa ospital, kung saan maaari ko siyang paandarin, ngunit, nangangamba ako na huli na ang lahat. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang rate ng tagumpay sa operasyon ay halos 10% o higit na mabuti. Panipi. Kabanata 196. Tapos na kami. Ang ulo ni Zack ay umiikot. Hindi niya tinitingnan ang batang babae. 10%. Iyon ay halos kasing ganda ng wala. Ang mga Rogers ay patay na karne. Biglang, may isang taong sumisigaw, masyadong komplikado ito, magiging walang silbi ang pagpapadala sa kanya sa ospital, natatakot ako na ang mga pagkakataon ay mas mababa sa 1%. Shelly grimaced. Sino ang magiging mapagmataas upang magsalita sa ganoong paraan? Siya ay ang tanging doktor dito, ang kanyang mga salita ay dapat mangahulugan ng isang bagay. Kung ang matandang lalaki ay hindi ipinadala sa ospital, inaasahan mo ba siyang mamatay dito? Hindi bababa sa may pag-asa sa ospital. Bumalik siya ng magalit upang makita kung sino ang nagsabi. Daryl. Siya ay biglang napahiya. Hindi siya nakasuot ng makeup ngayon. Matapos ang huling pakikipagtagpo sa Daryl, siya ay nagtiwala sa kanya ng malalim habang siya ay ligtas na pakiramdam. Dapat siyang magkaroon ng kanyang mga dahilan para hindi igiit na huwag ipadala ang matandang lalaki sa ospital. Ang karamihan ng tao ay lumabas at bumaling sa Daryl. Sino ang taong ito? Maaari ba siyang maging sikat na tao sa mundo ng medikal? Sinabi rin niya na ang tableta ay hindi epektibo at mapanganib, at naging totoo. Sino ka? Tinanong ang batang babae. Siya ay glared sa Daryl at nagtanong ng patag, dahil pinayuhan mo sa akin na huwag ipadala ang aking lolo sa ospital, mayroon ka bang mas mahusay na solusyon? Daryl laughed, pagkatapos ay lumapit sa matandang lalaki. Matapos ang ilang mga obserbasyon, sinabi niya, Dr. Shelly ay tama, ang iyong lolo ay may isang pagbara sa kanyang utak, ngunit ang kanyang kondisyon ay isang maliit na espesyal. Idinagdag niya, ang operasyon ng ospital ay walang silbi dahil ang hindi epektibong makadyos na tableta ay mayroon pa ring lason sa loob nito. Ang lason ay nakakaapekto sa daloy ng dugo, at higit pa, ang kagamitan sa ospital ay hindi nakakakita nito. Ang lason ay hindi kumalat sa iba pang bahagi ng kanyang mga organo. Kaya ang aking payo ay upang ilagay ang presyon sa kanyang paraan ng espiritu acupoint at ang transporter acupoint, upang maiwasan ang pagkalat ng lason. Kasabay nito, gamitin ang panloob na enerhiya ng tagapagtanggol upang pilitin ang lason, pinapayuhan ni Daryl na may mahusay na detalye. Ang karamihan ng tao ay nagsimulang magbulong-bulungan sa talakayan. Alam niya talaga ang kanyang pinag-uusapan. Kahit na siya ay wastong hinula ang aking, ako, dapat kang maging isang himala. Sa kasong iyon,
Ang mga ospital ay dapat isara ang kanilang mga pintuan at sino man na may mga isyu sa kalusugan ay dapat lamang mahanap ka sa halip. Ang batang babae ay hindi tumugon sa payo ni Daryl. Nauunawaan niya ang bawat salita na siya ay nag-aalala, at sinabi, ang daan ng Daryl chuckled malumanay, na ang dahilan kung bakit kailangan mo lamang magtiwala sa akin. Daryl imiu kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ang walang katapusang elixir manual ay hindi lamang inilarawan ang mga hakbang na kinakailangan upang makabuo ng iba't ibang mga elixir, ngunit ang mano-manong ibinigay din ang mga antidotes duguan impyerno. Ginagawa mo ang isang pabor sa pamamagitan ng pagtulong sa iyon na isave ang iyong lolo, gayunpaman ay nagbanta ako sa akin, naisip niya. Ikaw. Ang mukha ng batang babae ay flush. Siya ay fumang. Kabanata 177. Ang mukha ng batang babae ay nagdidilim. Ang kanyang lolo ay may 10% lamang ng kaligtasan sa ospital, kung paano niya mapinsala ang kanyang grand ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan. Si Yvonne ay lubhang nag-aalala. Si Daryl ay tumawa, sinabi niya, maganda ito. Ang aking solusyon ay magbubunga ng mas malaking resulta kaysa sa isang ospital. Pagkatapos ay tinutulungan ng batang babae ang kanyang lolo. Inilapat niya ang presyon sa paraan ng espiritu na acupoint sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanang oras, siya ay nagsanay para sa transporter acupoint. Kasabay nito, siya ay nagsanay walang iba pang mga paraan siya ay magkakaroon ng mas mababa sa isang 10% ng kaligtasan kung sila ay nagpadala sa kanya sa ospital ngayon. Ang pamamaraan ni Daryl ay ang tanging pagkakataon na muling mabuhay ang matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang panahon, ang kulay ng pangmukha ng lumang tao ay bumalik. Sinimulan niya ang paghinga ng normal. Nagkaroon ng kolektibong paghagupit sa mga cultivators nagtrabaho ito. Kahit na ang matandang lalaki ay hindi gising, tila tulad ng panganib na lumipas. Ang batang babae ay nagbubuntong hininga, lumakad siya patungo kay Daryl at nodded, salamat. Maaari ba akong iimo ang iyong pangalan? Bagaman iniligtas ni Daryl ang kanyang lolo at nagpapasalamat siya para dito, ang kanyang tono ay malamig pa rin. Iyon ang lawak ng pagmamataas na nakaimbed sa malalim sa kanyang mga buto. Well, nakuha niya ang madugong maswerte. Naisave ang isang tao sa pamamagitan ng pagsubok at error. Tristan Jab. Dax na tahimik ang lahat ng mga ito ay maaaring hindi na ito, siya yelled sa galit. Bloody F***CK ikaw ba ay tapos na o ikaw ay mabaliw? Ang lumang tao ay naisave, ngunit narito ka sa iyong walang silbi komentaryo. F***sick off, inisin mo ako. Dax na daman na tumawag sa akin Zack, sigurado, sumagot Daryl at shook kanyang kamay matatag. Daryl at Zack pindutin ito ng sabay-sabay, siya na daman na Zack ay isang tao na war kanyang puso. Sa kanyang manggas. Hindi na siya maaaring itago ni Daryl. Zack, Kabanata 178. Daryl halos tapos na ang kanyang tanong kapag Zack hushed kanya na may isang daliri sa kanyang bibig. Pagkatapos ay hinailan niya si Daryl sa isang tahimik, liblib na lugar at sinabi, ang dalawang iyon ay hindi lamang anumang mga ordinaryong bisita. Daryl, ay imaw ka ba ng walang hanggang buhay na palasyo ng palasyo? Walang hanggan buhay palasyo. Mayroong dalawang malaking kalto, ang isa ay ang landomang langit, ang isa ay ang walang hanggang buhay na palasyo. Sila ay ang sekta ng buhay na walang hanggan. Sila kung hindi ako nagkakamali, sila ay napakataas sa hanay habang ang kanilang token ay dalisay na ginto. Ang mga token ng ordinaryong na mga miyembro ay nasa pilak. Daryl nodded bilang siya nakinig. Habang nagsalita sila, natapos na ang auction. Si Zack ay nakakuha ng isang florera, ipinasa ito kay Daryl, at sinabi, Daryl, mangyaring tanggapin ito mayroon pa akong mga bagay na dumalo sa gayon mangyaring patawarin mo ako. Tinanggap ni Daryl ang regalo. Ang florera ay ginamit sa palasyo sa panahon ng dinastiyang Ming, tinatayang nagkakahalaga ng 2 milyon o higit pa. Pagkatapos ay lumakad si Daryl sa likod, pagkatapos dumalo si Kingston, nadama niya na hindi maliligtas si Daryl. Idaw ang buong lungsod na si Daryl ay isang live-in na lalaki sa batas, ngunit siya ay napakalaki pa rin. Tulad ng isang mapalad na turok, paano siya sapat na mabuti para sa kanyang anak na babae?
TSK, sigurado ka ba ay isang bastos na prick kung mayroon kang napakaraming pera, bakit hindi ka bumili ng isang bagay sa panahon ng auction ngayon? Jeered Tristan. Sa parehong sandali, lumapit si Pearl Daryl. Sinabi niya ng may paggalang, Pangulo, ito ang pagsamba sa kristal na binili namin. Ibinigay niya ang pares ng sapatos sa Daryl. Siya snock ng ilang mga larawan suot ang pares ng takong lamang ngayon, na sapat para sa kanya. Daryl nodded at sumagot, Okay, bumalik ka pabalik sa opisina, mayroon pa akong mga bagay na dumalo. Oo, Pangulo, Pearl acknowledged magalang pagkatapos ay umalis. Ano, hindi ba iyon si MS? Han na nagbid para sa pagsamba sa kristal ngayon? Tinawag ba niya ang Pangulo ng Daryl? Ang ulo ni Tristan ay naghihiyaw sa paghahayag na ito. Siya ay mukhang nakita niya ang isang multo. Paano posible na ang isang live-in na lalaki-in-law na tulad niya ay ang Pangulo ng Platinum Corporation? Ang mukha ni Tristan ay blushed sa isang halo ng kahihiyan at galit. Ikaw ang Pangulo ng Platinum Corporation. Si Ivan ay nagtanong ng basta-basta, ang kanyang mga mata ay sparkled. Paano ito posible? Hindi kailanman nabanggit ito ni Daryl. Ang bawat tao ay naniniwala na siya ay walang kabuluhan, ngunit siya ay isang pangulo ng isang korporasyon. Si Daryl ay tumawa ng walang tigil at sumagot, wala itong mabigla. Ang kumpanya na ito ay ginagamit na pag-aari ng Darby's ngunit ang pagkakaiba lamang ngayon ay kick ko sa lipi. Sa gayon, ibinigay niya sa kanya ang pares ng pagsamba sa kristal, at sinabi, para sa iyo. Para sa akin. Ang puso ni Ivan ay matalo. Siya blush. Ang mukha ni Ginang Stan ay pinatuyo din ng kulay. Binibigyan niya ang pares ng mga takong na nagkakahalaga ng 100 milyon sa kanyang anak na babae. Kabanata 179. Hanggang ang shoebox na naglalaman ng pagsamba ng kristal, Ivan ng inag. Nadama niya na ang lahat ay mas mahusay sa Daryl sa paligid. Ang pagsamba sa kristal ay kumakatawan sa kanyang kasalukuyang mga damdamin patungo sa Daryl bilang malinaw na kristal. Tulad ng kanyang ama sa tabi niya, nilabanan niya ang hinihimok ng at bigyan si Daryl ng isang halik. Tumugon siya ng mahina, Daryl, dahil ibinigay mo sa akin ito, hayaan mo akong bumili ka ng hapunan. Ang dalawa ay may malaking pagkakaiba, hindi mo sasabihin sa akin ang tama. Tama siya. Ang mga sapatos ay nagkakahalaga ng 100 milyon, kung magkano ang gastos sa hapunan. Gayunpaman, ang kanyang pangunahing layunin sa pagbili ng Daryl dinner ay may higit na gagawin sa kanya. Hanggat siya ay maaaring gumastos ng isa pang oras sa ano ang nasa kanya ngayon. Bakit siya tumawag sa kanya ng isang mabuting kapatid? Siya ay isang mataas na ranggo ng ranggo, bakit siya ay tulad ng isang bata sa harap ng Daryl? Sinubukan ni Megan. Nakalmado ang sarili, pagkatapos ay mabilis na sumagot, mahalaga, naghihintay ako sa iyo sa isang kafe, masasabi namin ang higit pa kapag nakikita kita. Pagkatapos ay siya hung up. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinadala ni Megan ang kanyang kasalukuyang lokasyon sa Daryl. Daryl sighed. Siya ay tumingin conflicted. Sinabi niya kay Ivan, hindi ko makukuha ang isang sandali ng kapayapaan. May isang tao na bumibili ng kape, hayaan na magkasama. Ivan bit kanyang labi, siya tila nag-aalangan, pagkatapos ay nagtanong, sino na? Daryl at ang tumatawag tunog malapit, pagtawag sa bawat isa sa lihim na silid, si Master Darby ay nakaupo doon na may ngiti. Kabanata 200. Mayroong 2 tasa ng tsaa, pabango wafting sa hangin. Ang isang lalaki ay nakaupo sa tapat ng Drake. Ang lalaki ay mukhang maaaring siya ay nasa alinman sa kanyang mga 30s o ang kanyang mga 50. Ang pagsusuot ng isang Daoist robe, na may isang top knot sa kanyang ulo, ang taong ito ay tila lamang, gayunpaman ay may isang hindi siguradong devilish aura sa kanya pati na rin. Ang taong ito ay si Brian Cunningham, na kilala rin bilang pari na si Brian sa iba. Aking kapwa pari, ito ay isang malaking karangalan na kayo ay nagtataglay sa atin ng iyong presensya, sinabi ni Drake, na nagtataas ng isang tasa sa kanya sa pagbati. 2 araw na ang nakararaan, nagpadala si Drake ng isang mensahe kay Brian. Inaasahan niya na hindi inaasahan ang susunod na araw tumugon siya ng dahan-dahan,
Tama, tutulungan kita sa isang kondisyon. Sinabi ni Drake ng may kagalakan, anuman. Hanggat ang buong pamilya ay maaaring magsagawa ng paglilinang, siya ay sumasang-ayon sa anumang bagay. Brian laughed, sinabi niya, huwag sumang-ayon kaya dali-dali, ang bagay na hinihiling ko sa iyo ay hindi nasiping ng tsaa, pagkatapos. Ano? Eternal Life Palace Sect, si Drake ay masindak. Ang walang hanggang buhay na sekta ng palasyo ay isa sa dalawang malaking kulto, mayroon silang reputasyon sa paggawa ng kasamaan. Ang kompletong kabaligtaran ng 6 na sekta ng Orthodox. Higit pa rito, ang Drake ay isang follower ng Shaolin sect, isa sa 6. Si Drake ay sumigaw, hindi ka ba ang elder ng Wudang sekta? Bakit gusto mo akong sumali sa walang hanggang buhay na palasyo? Brian chuckled, sinabi niya nonchalantly, matagal akong nagretiro mula sa Wudang sekta. Lahat ng mga taon, gayunpaman, tanging si Brian ay maaaring makatulong sa Drake, kung si Drake ay hindi sumang-ayon sa kondisyon ni Brian, ang buong pamilya ay hindi makapagsimulang magsanay ng paglilinang. Island Cafe, isa sa sikat na kafe ng Donghai Cafes. Ang kape dito ay masarap, ang kapaligiran ay mahusay din. Ang kombinasyon na iyon ay humantong sa anumang mag-asawa na pumipili dito para sa mga petsa. Ang kafe ay kasalukuyang puno, ngunit lahat ay nagsalita sa mga hushed tone. Nang dumating si Daryl, naghihintay si Megan para sa kanya ng ilang panahon. Sa paglipas dito, Megan signaled sa Daryl. Megan ay tumingin lubhang napakarilag ngayon, siya ay may suot bell-bottom jeans na hug kanyang masikip figure. Excuse me, kung ano ang ikaw ay ogalangsa, sinabi ni Megan na may displeasure. Siya ay hindi kailanman nakilala ang sino man nag-up sa kanya kaya direkta bago. Wala, Daryl dismissed. Tanong niya, what ano ang up? Mahal kong kapatid, kailangan ko ng isang pabor mula sa iyo, ako ay sumagot si Megan ng walang pasensya. Hindi niya nilayo na tawagin siya sa aking mabuting kapatid, ito ay isang Freudian slip. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.